20 taon na. Ako, nagsumikap ng husto, naging bilyonaryo. Lahat ng ito para sa asawa ko. Noong pinakamababa ako, siya ang sumuporta. Yuling, dumating ka na rin sa wakas. Hanggang dito na lang ako, ayaw ko kayong iwan. Kinfen, mahal na mahal mo ako. Pababayaan mo ba kami mag-ina na walang matakbuhan? Pirmahan mo na ang testamento na ito. Sige, pipirmahan ko. Ha 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 ha. Anong nangyari sa'yo? Kinfen, mamamatay ka na. Wala na akong pakundangan. Para sa kin, parang asno ka lang na nagpapagod. Ngayong wala ka ng silbi, wala na rin akong pakinabang sa'yo. Anong sinasabi mo? Magkakilala tayo mula high school. Hanggang ngayon, 20 taon na. Huwag ka nang magpanggap, hindi kita mahal. Palagi kang naglalakbay, wala kang oras sa amin. Ang totoo, si Kin mo. Hindi talaga iyan anak mo. Niloloko mo ako. Noong high school, lahat ng kaklase natin. Pinagbintangan akong magnanakaw. Ikaw lang ang sumuporta sa Kin. Ang totoo, hindi ako ang bumoto para sa'yo. Ano? Sinong bumoto na hindi magnanakaw si Kinfen? Kinfen, ikaw ay isang kahiya-hiyang magnanakaw. Ama ba? Tama, Kahiya-hiya. magnanakaw. Ikaw ang magnanakaw. Batuhin siya, Kahiya-hiya. Talagang kahiya-hiya. magnanakaw. Kahiya-hiya. Batuhin siya, batuhin. Batuhin siya. Batuhin. Huling boto, sumusuporta kay Kinfen, hindi magnanakaw. Ha? Paano nangyari yon? Siya talaga yon. Nga, Sino kaya ang bumoto na hindi siya? Gusto kong malaman kung sino yon. Si Kyuling, sinabi niyang susuportahan niya ako. Siya ang bumoto ng huli. Sino ba talaga? Sino ang traitor sa amin? Hindi pumasa ang boto. Hindi napatunayan na si Kinfen ang magnanakaw. hindi ko inakala na pagkatapos, ikaw pa ang nanligaw sa akin. Malungkot na malungkot si Xia Chenyu nang malaman niya. Hindi nagtagal, nagkaroon ng aksidente at namatay. Ha ha ha. Ako pala ang laging nagkakamali. Matagal na kitang nilalason na mabagal na lason. Hindi ko inakala. 10 taon pa bago ka halos mamatay. Halos hindi ko na mapigilan. Ngayon, mamamatay ka na rin. Kinfen. Ang buhay mo ang iyong handog para sa akin. Ngayon, oras mo nang mamatay. Ha ha ha. Kinfen. Tatawag ako ng doktor. Kinfen. Gising ka, Kinfen. Ano ba to? Nabawi ko ang buhay ko. 2004, bumalik ako sa 20 taon na nakalipas. Xia Chenyu. Hindi kita palalampasin. Hoy, Kinfen. Huwag kang mali sa ating date ngayon. At magdala ka ng maraming pera. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga kaibigan ko. Noon, akala ko ang bumoto ay si Bai Kyuling. Kaya naging sunod-sunuran ako sa kanya. Kapag lumalabas siya sa mga kaibigan, ako pa ang nagbabayad. Ikaw. Hunyo 25, 2004. Ito ang araw na si Xia Chenyu
ay nagkaroon ng aksidente. Hindi pwede. Kailangan kong iligtas siya. Si Chenyu. Ano ba to? Ang top student sa paaralan. Pagkatapos niyang umalis, magkakaroon siya ng aksidente. Hindi ko siya pwedeng payagang umalis. Sandali. Si Chenyu, di ba? Sino ka? Ako si Kinfen. Buti naalala mo. Ano ang ginagawa mo roon kanina? Wala akong ginagawa. Pinaghihinalaan kitang nagnakaw sa tindahan. Kailangan kitang i-check. Hindi ako nagnakaw. Kung ayaw mong magpa-check, wala akong magagawa kundi tumawag ng pulis. Huwag. Mukha namang ikaw ay taong pinapahalagahan ng reputasyon, kaya hindi na kita gagambalain. Sumama ka sa akin. O sige, wala nang tao dito. Ibigay mo sa akin ang iyong bag. Para mailigtas siya, kailangan kong magpakatapang at magantala ng oras. Paumanhin, kailangan kong suriin ito ngayon. Hindi ka pwedeng umalis. Bitawan mo ako. Tingnan mo, sinabi ko na nga bang nagnakaw ka, di ba? Sanitary napkin. Kaya pala, ganito kahirap ang buhay niya. Ibinabalik ko na sa iyo ang gamit mo. Pwede na ba akong umalis na yon? Hindi ka pa pwede umalis. Sino ang magtitiyak na wala kang ibang kinuhang gamit? Isa lang talaga ang kinuha ko. Kaya patunayan mo sa akin. Paano ko ito mapapatunayan? Baka nakatago ito sa loob ng iyong damit. Gusto mong magubad ako ng damit? Hindi naman kailangan yon. Kailangan mo lang dito maghintay ng ilang oras. Hanggang sa makauwi ang nanay ko. Siya na ang maghahanap sa iyong katawan, hindi kita dadayain. Maghintay ng ilang oras? Ayaw nga. Kung hindi ka makikipagtulungan, ibigay ko ang ginawa mo sa paaralan para ipaalam. Huwag mong ipaalam sa paaralan. Kaya maghihintay ka ba o hindi? Anong ginagawa mo? Pwede na ba akong umalis ngayon? Naniniwala na ako sa'yo, isuot mo muna ang iyong damit. Ano balak mo ba ngayon? Ako. 0 minuto lang ang nakalipas. Kailangan ko pang mag-antala ng kaunti. Ngunit anong excuse pa ang pwede kong gamitin? Wala namang problema. Bitawan mo ako. Kainin mo ito. Hindi ako kakain ng mga ibinibigay mo. Sinabi ko sa'yo, hindi ko pwede umalis. Nakuha ko ng ebidensya ng iyong pagkamay. Naitala ko na lahat. Kung aalis ka ng maaga, sasabihin ko sa buro. Kainin mo ito. Hindi mo kailangang bilisan kumain. Busog na ako. Bilisan mong kumain. Anong ginagawa mo? Ito lang ang aking bag. Ano ba itong ginagawa mo? Yung sanitary napkin na kinuha mo kanina, hindi maganda kalidad. Binigyan kita ng mas magandang klase. Ang mga babae ay hindi dapat magtipid sa ganitong bagay. Hawak mo, kanina ko nasira ang bag mo, babayaran ko muna. Ayaw ko. Ayaw mo ulit makinig, ha? Ayaw mo ng kulay rosas, palitan ko na lang. Huwag, gusto ko ng rosas. Ito ang ihihi. 3 tinapay, 1 bag. 1 pack ng napkin. Babawian kita. Wala nang problema ngayon. Pwede na ba akong umalis? 3 oras na ang nakalipas, dapat wala nang problema. Pwede. Kinfen.
Sino ka? Ang lakas ng loob mong magtanong. Kami ni Kyuling. Ang tagal naming naghintay, tapos hindi ka sumipo. Ang gulo mo. Nahiya kami. Ay, Ang haba na sinabi ko, lang ang sagot mo. ano pa ba? Ikaw. Magsorry ka kay Kyuling. Ako ang magsusorry sa kanya. Kinfen. Alam kong galit ka dahil sa confession sa'yo ni class president. Galit ka. Pero hindi ko naman siya sinagot. Ano nang kinalaman ko dyan? Kaya binigyan ka ng chance ni Kyuling. Bayaran mo ang event na to. Pero hindi mo na-appreciate. Hindi naman siya girlfriend ko, bakit ako gagastos para sa kanya? Kinfen. Kung ganyan pa rin ang sasabihin mo, mula ngayon, huwag na tayong mag-usap. Ibig mong sabihin, kung hindi ako magsusorry, hindi ka na makikipag-usap sa akin at magde-delete pa tayo sa lili. Tama. Ano? Naisip mo na. Makinig ka, ito na ang huling chance mo. Naisip ko na, Wangdong, pumunta ka sa supermarket. Pumili ka ng kahit ano. Hindi ka sisingilin ni Kinfen. Mabuti naman at naintindihan mo. Sasabihin ko kay Kyuling ang magagandang bagay tungkol sa'yo. Baka sa susunod, pagkatapos ng klase, maaari mo pa ring dalhin ang bag para kay Kyuling. Kinfen, dahil sa pagiging maunong kang umunawa. Pagkatapos ng klase bukas, ikaw ang magdadala ng aking backpack para sa akin. Kinfen, ano ang ginagawa mo? limampu. 60 kabuang 100 at 68.5 piso. Cash o credit card? Kinfen, baliw ka na ba? Humihingi ka ng pera sa amin. Kailangan magbayad kapag bumili ng gamit, yan ay tama at natural. Bakit ako baliw? Kinfen, huwag kang lumabis. Masyado ba akong prangka? Wala ba kayong pera? Ako, si Kinfen. Kung matalino ka, hayaan mo namin kunin ang mga gamit namin. Bigyan mo ako ng pera. Ikaw. Hoy hoy hoy. May surveillance camera dito. Pag-isipan mong mabuti bago ka gumawa ng hakbang. Kinfen, totoo nga na dahil sa pag-amin ng class president sa akin, nasasaktan ka. Pero wala talaga akong relasyon sa class president. Hoy, huwag. Ano naman ang relasyon mo sa class president? Wala akong kailangan ng mahal. Ikaw. Hindi ka nagseselos. Wala talaga. Kaya ibinaling mo na ang iyong pag-ibig sa iba. O sige. Kaya may kinalaman ka talaga sa ibang babae. Ikaw pala yon, si Chenyu. Kinfen, ang galing mo talaga sa ating grade. Ang pinakamagandang babae na nasa unang pwesto, nakuha mo pa. Wala akong ginawang ganoon. Bagbugin kita, ungas ka. Binabalaan ko kayo, ito ay tindahan ng aking pamilya. Kung magkakagulo ka pa, tatawag na ako ng pulis. Kinfen. Para sa kanya, sigurado ka bang ganyan ang gagawin mo sa akin? By Yulin, sasabihin ko lang ulit. Wala akong anumang relasyon sa'yo. Sige. Kaya mula ngayon, huwag na tayong mag-usap o makikita. Walang problema. Ni-delete na kita sa EV at ni-block na ang numero mo. Kinfen, darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Okay ka lang ba? Kung okay ka na, aalis na ako. Hoy, sandali. Ano pa bang kailangan mo? Yun. Okay, wala talagang relasyon. Maniwala ka sa akin. Anong kinalaman ko dyan? Siguro ngayon, wala na siyang problema. Hindi sundan ko siya. Dito mismo siya na aksidente noon. Sigurado naman, di ba? Ayoko. Takbo. Salamat. Walang anuman. Magkaklase tayo, dapat lang. Hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Salamat sa boto mo noon. Iyon ang nagligtas sa buhay ko. Alaynan.
Ngayon, nailigtas ko na siya. Wala nang panghihinayang mula sa nakaraan. Ang bilis ko kanina. Sana okay lang ang bato ko. Bata pa ako. Huwag ka nang magalit, Yuling. Si Qin Fen. Siguradong babalik ngayon para humingi ng tawad. Hindi ko siya patatawarin. Talagang binablock ako ni Qin Fen. May iba na siguro siya. Xia Chenyu, huminto ka. Saan galing ang bag na ito? Kinausap ka ni Yuling, di mo ba narinig? Huwag mong hawakan ang gamit ko. Nagkatago ka. Alam ng lahat, wala kang kera. Saan mo nakuha ang pambili ng magandang bag na ito? Nakaw yan, sigurado. Hindi ko ninakaw. Ah, magnanakaw pala ang model student. Hulihin natin ang magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Huwag. Ikaw yan. Dong. Hindi siguro si Xia Chenyu. Ano? Sasang-ayon ka sa kanya? Hindi. Tara na. Akala mo ba mukha siyang inosente? Ganito pala ang ginagawa niya. Toto. Walang hiya. Kaya pala noong nakaraang exam, mula una, naging huli siya. Nagpunta pala ng magnanakaw. Hindi ako nagnakaw. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ka nila mabubuli. Sino ang malakas ng loob na tulungan ang magnanakaw na ito? Isara mo ang iyong mabahong bibig. Dongdong, okay ka lang ba? Tumahimik ka. Qin Fen. Ganyan ka magtanggol kay Xia Chenyu. Malamang magkasabwat tayong dalawa. Tama. Noong nakaraan, dahil sa pagnanakaw mo, binoto ka ng buong klase. Akala mo wala kang kasabwat. Kilala ko si Qin Fen, hindi siya ganoong kleseng tao. Kung magsasabi ka pa ng isang salita para kay Qin Fen. Anong sinasabi mo? Ako talaga ang nagbigay sa kanya ng bag. Anong pakialam mo? Qin Fen. Bakit mo siya binigyan ng walang dahilan? Ang gamit namin, kanino ko man ibigay, wala kang pakialam. Anong pakialam mo? Qin Fen. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, wala ka ng huling pagkakataon. Anong pagkakataon? Ang pagkakataong maging aso mo. Ikaw. Sino ang nagkakagulo? Class President, si Qin Fen na naman. Naglalaro siya ng payong sa loob ng silid-aralan. Nagkalat ang tubig sa lahat ng dako. Qin Fen. Dati, dahil kaibigan mo si Bai Yuling, pinagbigyan kita. Palagi kitang pinagbibigyan. Ayaw mo talagang magbago, sasabihin ko na ito sa guro. Siguradong bibigyan kita ng malaking penalty. Tama, dapat bigyan ng malaking penalty, Class President. Tingnan mo ang katawan ko, basa. Paano ako makakapag-aral mamaya? Huwag kang mag-alala. Ako ay nahalal na class president sa demokratikong paan. Tiyak na. Ibibigay ko ang katarungan sa lahat. Lalo na sa iyo, classmate Bai Yuling. Iyak na ipagtatanggol kita. Salamat, Class President. Qin Fen, malapit na ang college entrance exam. Ginugulo mo pa rin ang klase. Kailangan mong humingi ng tawad sa lahat. Ng mga kaklase, Paano kung hindi ako humingi ng tawad? hindi magso-sorry. Nakarecord ka na ng isang major offense dahil sa pagnanakaw noong nakaraan. Kung may isa ka pang major offense, madidismiss ka na sa eskwelahan. Class President, dismissal. Huwag na lang. Hindi pwedeng ganoon. Hindi ko hayang masira ang buong klase dahil sa isang masamang elemento. Hindi ako nagpapauto sa maling gawain. Narinig mo. Magsorry ka na. Wala itong kinalaman kay Qin Fen. Pinoprotektahan niya lang ako. Classmate Xia Chenyu. Noong huling exam, ikaw ang pinakamababa sa buong klase. Akala ko magsisikap ka. Pero hindi ko inasang makisama kay Qin Fen. Isang estudyanteng mahina ang pag-aral. Ganito na ba talaga kalala ang pagbagsak mo? Hindi naman. Nga, sobra naman yan. Ano? Mag-apologize ka na ba? Qin Fen, anong ginagawa mo? Hinampas mo ako? Hindi naman, Qin Fen. Hinampas mo ang class president. Ikaw talaga ang hinampas ko. Qin Fen, siguradong papayagan kong madismiss ka. Qin Fen, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Qin Fen, kung magsusuri ka lang sa akin, hihingi ako ng pabor para sa iyo kay Class President. Hindi na kailangan. Matigas ang ulo. Maghintay ka na lang ng iyong dismissal. Sa tingin ko, ang dapat ma-dismiss ay ang class president. Qin Fen, nawawala ka ba sa sarili mo? Hinampas mo ako, tapos ako ang madidismiss. Bilang class president, masyado kang nagpapadala sa haka-haka. Dinudusta mo ang top student ng klase natin. Sino ang dinusta ko? Si classmate Xia Chenyu, palaging number 1 sa class. Noong huling mid-month exam, siya ang pinakamababa. Dahil may problema sa pamilya, hindi siya nakapag-exam. Wala ka noon, nasa ibang classroom ka, kaya hindi mo alam. Ano? Hindi siya nag-exam? Bakit hindi sinabi ng guro? Si classmate Xia Chenyu ang nag-request sa guro. Naitago ang bagay na yon, kaya hindi sinabi ng guro. Pero ikaw ang ating class president. Sinasabing si Xia Chenyu ay nagpabaya sa sarili.
Eh hindi ko naman alam. Bilang pinuno ng klase, nagpahamak ka pa ng kaklase. Dapat kang tanggalin, salot ka. Naku, naipanalo ni Kinfen ang debate kay Li Jing. Kinfen, muntik na kita maloko. Kahit mahina ka sa pag-aaral, tito ko ang miyembro ng board. Hindi ikaw ang may karapatang magsermon sa akin. Kung may ebidensya ako na ikaw ang nagpahamak, Ano to? ito ang love letter ng ating pinuno. Kay Bai Qiuling. Kinfen, kunin mo yan. Ibalik mo. Nababahala ka na, pinuno. Saan mo ito nakuha? Huwag sa laki susulat. Susulat ang love letter kay Bai. Pero hindi mo ibinigay. Kinuha ko lang ito sa bulsa mo. Nilabag mo ang privacy ko. Paalisin kita. Gago, sinabi ko nang may ebidensya ako. Sabihin na ito, inamin mo, na para lang mapasaya si Bai Qiuling. Sinadya mong ipinahamak ako sa pagnanakaw. Ganun pala. Hindi ko akalain. Wala akong ginawa. Tama ba ang sinabi ni Kinfen? Totoo nga. Ganun pala siya. Wala akong ginawa. Malinaw na nakasulat dito. Qiuling, mas malalim pa sa dagat ang pagmamahal ko sa'yo. Sige, sa dagat. Ang kumuha ng atensyon mo. Huwag mo nang basahin. Gusto niyo bang makinig? Sige, itutuloy ko. Araw-araw kitang iniisip. Hindi makatulog. Kaya kailangan kong alisin si Kinfen. Masama ang ugali niya, mahina pa sa pag-aaral. Ipapahamak ko siya sa pagnanakaw para siya'y mapahiya. Qiuling, mahal kita. Siya nga talaga. Inosente pala si Kinfen. Mga kaklase, noong panahon na iyon ang tanging sumuporta ay ang mabait na si Xia Chenyu. Sa tingin niyo, siya ba ang magnanakaw? Hindi karapat-dapat si Li Jing maging monitor. Palayasin si Li Jing. Batuhin siya. Monitor, kung magsusori ka lang. Kay Xia Chenyu, hindi kita isusumbong sa guro. Baka mawalan ka pa ng posisyon bilang monitor. Xia Chenyu. Hindi ako dapat nagsalita nang walang ina. Patawarin mo ako. Okay lang. Talagang monitor ka. Marunong kang magpakumbaba. Magaling. Tapos na ang problema, umalis na kayong lahat. Bakit ako pa ang may kasalanan? Kinch, hindi ko napigilan si Wangdong ngayon. Sa ibang araw na lang kita itreat sa masara. Ang kaibigan kong ito na isunod-sunuran kay Wangdong. Nawalan ng tiwala sa sarili. Pagkatapos ng graduation, naghirap siya. Gisingin ko siya. Salamat. Ano? Hindi ko narinig. Hindi ka kumain ng almusal. Ayoko kumain ng almusal. Ito, siopaw. Ayaw ko. Ayaw makinig ulit. Dahan-dahan, may dalawa pa. Hoy, bakit hindi ka na kumakain? Isang siopaw lang sapat na. Yung natira sa tanghalian na. CJ, maliit lang talaga kinain ng mga babae. Tulog muna ako. Aray, Hindi ka pa papasok sa klase.
Dati sumusunod sa akin si Kinfen. Ikaw, Xia Chenyu, hindi kita patatawarin. Ang kulit ng batang ito, nasa klase pa. Anong ginagawa mo dito sa tanghali? Hindi naman. Hinahanap niya ang matandang ito. Tatay, Tatay pala niya. Muntik ko na siyang pagkamalian. Gutom na ako kaninang matagal. May siopaw ngayon. Yehey! Ang tagal ko nang hindi nakakain ng karne. Ang sarap ng siopaw na ito. Kaya pala ito ang kanyang ama, muntik ko na siyang maling akala. Xiaoyu, kainin mo ito. itay, ayaw ko na, nakakain na ako. Ang isang matanda na siya, hindi sapat ang pagkain na ito, bibili pa ako ng dagdag. Masarap ang meat bun. Sana makakain ulit ako bukas. Itay, huwag kang mag-alala, bibigyan pa rin kita bukas. May pera pa para makabili ng meat bun? Ang interes para sa buwan na ito, binayaran ko na sa iyo. Huwag ninyong saktan ang aking ama. Anong silbi ng kaunting pera na iyan? Hindi nga sapat para sa isang inuman ko. Ako ngayong mga aaw. Kukunin ko na ang prinsipal. Ano ba ang balak mong gawin? Magandang binibini. Ang ganda mong tunay. Xia Chenyu, ikaw itong dukha. Tumahimik ka na lang at maging tuntungan ko. Gagawin kong hindi ka na makabangon kailanman. Bitawan mo ako. Ang batang ito talaga hindi mapakali. Ah, bitawan mo si Xiaoyu. Itay, tumakbo ka na. Sasaktan ka nila. Hindi ako tatakbo. Lalaban ako hanggang kamatayan para protektahan si Xiaoyu. Tumakbo na. Bulag na tanga ka. Swerte ka na nagustuhan ko ang anak mong babae. Kung hahadlangan mo pa ako, papatayin na kita ngayon. Ah! Sinong tangang ito na nanghimasok sa aking plano? Ako, ang lolo mo. Gusto mo nang mamatay ba? Kinfen, tumakbo ka na. Mga gangster sila. Hindi ka nila palalampasin. Huwag kang mag-alala, itong mga tangang ito, wala silang halaga sa akin. Nabaliw ka na ba, iha? Lakas ng loob mong hadlangan ang plano ni Kuya Shanji. Wala akong pakialam kung Shanji o Chicken pa siya. Kung mga api ka ng mga taong akin, hindi kita palalampasin. Aray! Noong nakaraang buhay ko, ginawa ko ang lahat para makaibig ko lang si Bai Yuling. Nagsanay ako ng iba't ibang martial arts, hindi ko akalain na magagamit ko ngayon. Papatayin muna kita, saka kukunin ko itong magandang dalaga. Sumalakay kayo. Ingat. Ah! Kailan pa natutong gumamit ng martial arts si Kinfen? Kinfen, kailan ka pa naging ganito kalakas? Hoy, gwapong lalaki, kaya mo yan. Siguradong ipagtatanggol ko si Xiaoyu. May konting alam ka pa pala sa martial arts ay. Ngayon, ako mismo, si Kuya Shanji, ang haharap sa'yo. Ito ba yung kamay na nanakit kay Xiaoyu? Aray! Ang sakit! Mali ako, patawarin mo na ako, bulag ako, ituring mo na lang akong hangin, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako. Umalis ka na. Kapag nakita kita ulit, babaliin ko mga binti mo. Tara na, boss, alis na tayo. Ang galing pala ni Kinfen. Hindi ko hayaang maagaw niya to. Baka bumalik pa sila, hatid ko na kayo pauwi. Tito,
Ito ay, Pasensya na, pasok muna kayo. Salamat sa'yo, Kinfen, ngayon, kundi ako ay sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari? engineer dati ang tatay ko. Ilang taon na ang nakalipas, may aksidente sa construction site, naging vegetable stage siya. Para magamot ang tatay ko. Nangutang ang nanay ko. Hindi namin alam, doon siya pala niya. Kaya pala hinahabol kayo ng mga yon para sa utang. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos, kahit nagising ang tatay ko sa paggamot, nasira ang utak niya. Naiwan ang kanyang pag-iisip sa 6 na taong gulang. Hindi kinaya ng nanay ko ang hirap. Nagpakamatay siya. Pasensya na. Naalala ko pa yung masasakit mong alala. Okay lang, tapos na yon. Ipinagbili namin ang bahay para mabayaran ang utang, 10,000 na lang ang natira. Malapit na ring maubos ang benepisyo ng tatay ko. Ngayon, hirap na rin kaming mabayaran ang interes. Tutulungan kita. Okay na, salamat sa concern mo. Ako na ang bahala sa natitirang pera. Anong magagawa mo? Magdo-drop out ako para magtrabaho, maraming trabaho. Sa ilang taon, mababayaran din yan. Kung magdo-drop out si Xiachenyu para magtrabaho, masisira ang magandang kinabukasan niya. Ang ganda-ganda mo, hindi ko kayang hayaan. Na magtrabaho ka ng maraming oras, tapos ang ganda mong babae. Magiging haggard ka na. Ano nang sinasabi mo, hindi talaga ako maganda. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa buong eskwelahan natin, kung ikaw ang pangalawang maganda, walang ibang makaangkin ang unang pwesto. Ang lambing mo, bakit ngayon ko lang napansin? Matagal mo na pala akong pinagmamasdan. Ako mula pa noong high school, gusto na kita. Ayoko nang kausapin ka. Hindi pwede yan, kailangan pa nating magtulungan sa negosyo. May grocery ang pamilya ko, marami akong kilalang supplier. Mainit ngayon ang online selling, tayo na lang. Magtayo ng physical store sa maikling panahon. Siguradong kikita tayo. Online store. Kailangan ng puhunan, estudyante pa tayo. Saan tayo kukuha ng pera? 10,000. Saan mo nakuha yung ganyang kalaking pera? Huwag mo nang alamin, basta legal ang pinagmulan. Mula ngayon, ako ang magpupondo, ikaw ang magtatrabaho. Ikaw ang empleyado ko at ako ang boss mo. Ninakaw ko ang passbook ni nanay, ang password ay birthday ko. Sana hindi mabangko si nanay sa mga susunod na araw. Ang yabang mo naman. Aray, ikaw ang boss, ako ang empleyado, patawarin mo na ako. Ganito dapat. Maikli ang oras, magsimula na tayo ngayon. Seg, Ana, may isang kahon pa. Ako na ang kukuha. Hay, Kinfen, sigurado ka ba sa plano mo? Ayon sa supplier, mga lumang stock lang ang mga damit na to. Kaya wala lang pera sa akin. iwalang lang boss, maghanda ka na magbilang ng pera. Gugustuhin mo bang ubusin ang 10,000? Kailangan pa natin ng pondo para sa operasyon ng store. Na, bakit ko ito nakalimutan? Alam ko namang hindi ka mapagkakatiwalaan. Okay lang, bukas ay Sabado, may investment form. Doon tayo humingi ng pondo. Ito ang sayo. Sino ba yan? Ito na sa akin. Pero saan siya namin? 2 tao lang ang kumpanya, isang CE, isang general manager. Ganito dapat ang ipakita sa labas, mas kumpiyansa ka. Mas magiging impressive ka sa kanila. Kaya ko to. Sa nakaraang buhay ko, chairman ako ng multinational corporation. Ang pagtatayo ng maliit na online store, madali lang yan para sa akin. Naku po. Anong amoy ito? Pasok ba ako sa kulungan ng aso? By Ling, bakit ka na parito? Itay, Saan galing itong tangang to? Huwag mong hangan ang daanan. Hindi nila ako pinapayagan na dalhin ang kahon. pumunta ka muna sa loob at magpahinga. By Ling. Ito ang bahay ni Xiachenyu. Kung kayo ay manggugulo lang dito, umalis na kayo kagad. Kinfen, huwag kang maging masama ang ugali. Dinalo ka lang ni classmate Pai, dahil nahihirapan ang pamilya ni classmate Xiachenyu. Kaya siya pumunta rito para tumulong. Tama, ako ay pumunta rito para magbigay ng donasyon kay classmate Xiachenyu. May kabutihan ka ba talaga sa loob? Aba, paano ka naman nagsasalita? Palagi namang mabuti at inosente si classmate Pai. Totoong tumulong siya ngayon? Bakit ganyan ugali mo? Classmate Xiachenyu, ito lang ang aking munting handog. Hindi kailangan, ayaw ko ng pera mo. Classmate Xiachenyu, kahit hindi mo tanggapin ang aking mabuting hangarin, hindi mo kailangang gawin yan, di ba? Hindi ko sinasadya. Ikaw talaga. Tumayo ka na kaagad, napakababa ng klaseng patong-itong mo. Ayo ay mga taong walang utang na loob. Mabuting tumulong si classmate Pai at pinapahiya niyo lang siya. Kinfen, alam ko na dahil sa nangyari noong nakaraan. May sama ka ng loob sa akin, pero gusto ko talagang tumulong. Para ipakita ang aking pangmanhin, naghanda ako ng trabaho para sa iyo. Kapag nagtrabaho kang mabuti, walang problema na maging manager ka sa loob ng isang taon. Nakakainis. Hinahabol pa rin ni Bai Ling si Kinfen. Oh. Ano trabaho niya sa akin?
Ang aming pamilya ay magbubukas ng ilang chains ng libro sa bayan. Pwede kitang pasukin na magtrabaho sa isa sa mga ito. Noong nakaraang buhay, pinagsikapan ko ng husto bago napilitan ang pamilyang Bai. Bigyan ng negosyo ng Tinder ng libro dahil sa madaling panahon ay tumaas ng Tintin Network. Ang negosyo ng bookstore ay bumagsak kaagad. Ngunit sa buhay na ito, Lenny, hindi ko pinapahalagahan ang negosyong gaya ng bookstore. Magkakaroon ako ng malaking pandaigdigang negosyo sa hinaharap. Huwag mong. Huwag kang makulit. Classmate Yuling, papakiusapan ko ang tatay ko. Natulungan ang negosyo ninyo. Class President, ikaw talaga ang nag-alala sa akin. Walang anuman, magkaklase tayo, dapat lang. Yuling pa ng Yuling, tawag ng tawag. Ano ba niyo? Kinfen, magkaklase lang kami at nag-aalala. Huwag kang magkamali. Si Laijing na sunod-sunuran. Alam kayo mag na Bai. Sa hinaharap. Siya pa rin ang bibili ng kondom para kay Bai Yuling. Kinfen, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Dadalhin ko pa si Yuling sa investment conference. Sa sentro ng lungsod, puro mataas na lipunan ang nandoon. Noon ay gusto ka sanang isama ni Yuling. Ngayon wala ka ng pagkakataon. Kinfen, kung magsusuri ka sa akin, pwedeng isama kita para makakita ka ng mundo. Ayaw ko. Kinfen, huwag mo nang asahan ang tulong ko. Class President, alis na tayo. Kinfen, pasensya na kung hindi dahil sa akin. Nakapagtrabaho ka na sana sa bahay ni Vice Yuling. Boss kita, bakit ka nagsusorry? Investment conference lang yan, makakapunta din tayo. Talaga? Pero wala akong tiwala sa sarili. Paano kung mabigo? Nasa pananamit yan, tingnan mo, bumili ako ng mga damit. Pumili ka ng magaganda, siguradong bubulaga sa lahat. Ang tagal nating hindi nakita, tagay tayo. Wow! Ang mga kabataan ngayon, magaganda pa sa negosyo. Ang ganda ng aura ng babae na yun. Tito Feng, ito ang kaklas kong si Bai Yuling. Magandang araw po, Ginoong Feng. Tito Feng, ang chain bookstore ng pamilya Bai, ang pinakamalaki sa buong lungsod. Kung mamuhunan kayo ngayon, sisiguraduhin kong sa isang taon. Double ang kita ninyo. Taong inirekomenda ni Li Jing. Sasali ako sa proyektong ito. Salamat Ginoong Feng, ang galing ng paningin ninyo, Kinfen. Lalago ang negosyo ng pamilya Bai, hindi magtatagal. Luluhod ka sa harap ko. Mukhang nasayang lang ang pagpunta sa investment conference. Wala man lang may magandang ideya. Woo, ang ganda ng babaeng ito. Parang diyosa. Mas maganda pa siya ng 10 beses sa magandang babae kanina. Nandito sila Kinfen. Hindi nga ba? Bakit ang galing-galing tingnan ni Kinfen? Kumpara sa kanya, parang probinsyano si Li Jing. Investment conference ito. Anong ginagawa dito ng isang dukha? Umalis ka na. Investment conference ito, hindi bahay mo. Pwede kang pumunta. Bakit hindi ako pwede? Mga malalaking negosyante lang ang pumupunta dito. Paano ka nakapasok dito? Isang dukha? Kinfen. Gabi ang pagsisikap mo para ibalik ako. Kung magsusori ka ngayon, pwedeng hindi ka paalisin ng guard. Ang yabang mo naman. Kinfen, nangahas kang sabihin yon sa akin. Tingnan mo. Siya sa tabi ko ay si Ixia ng Kingxia Trading. Ako naman ang general manager ng Kingxia Trading. Ang aming kumpanya ay may pinakamalaking kita. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na kumita kasama namin. Kinfen, lasing ka ba? Bibigyan ng pagkakataong kumita? Sabihin ko sa iyo, wala kang makukuhang pera ngayon. Huwag kang masyadong mayabang, bata. Nakakuha na ng investment si Bai kay Ji Feng. Ikaw, walang makukuha kahit piso. Infen, alam kong nakita mo nang pumasok ako. Nakakuha agad ng investment kay Jifeng. Okay lang kung iwan mo na ngayon. Si Xia Chenyu. Papayuhan kita ng mga negosyanteng nandito. Nakakainis. Tutulungan pa rin ni Yuling si Kinfen. Hoy, huwag kang magyabang dahil lang gwapo ka. Umalis ka na kasama ang nobya mo. Xia Chenyu, hindi mo ba naisip na ikaw ay pabigat kay Kinfen? Narinig ko. Maraming utang ang pamilya mo at may amang siraulo. Ang sitwasyon ng pamilya mo ay parang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Nakakasama ka. Sa pagpupumili kay Kinfen. Ako. Nakakasama ako. Maganda naman ang pamilya ni Kinfen. Kung tutulungan ko siya, magiging maganda ang kinabukasan niya. Ikaw, pabigat ka lang. Walang katapusang problema ang pamilya mo. Hindi makukunan ng kahit anong pera. Talagang hindi ako karapat-dapat maging masaya. Ang buhay ko kasama si Kinfen nitong mga nakaraang araw. Ako lang ang naghahangad. Huwag kang matakot. Nandito ako, hindi ka pabigat, kailanman hindi. Esan, Kinfen, ang pamilya niyang ganito ay magiging pabigat lang sa'yo. Mas mabuti pang huwag mo nang subukan, parang pagtalon sa apoy. Bai Yuling. Sa paningin ko, hindi ka man lang kayang pantayan ni Xia Chenyu.
Kahit kuko ng paa niya. Ikaw. Mabuti ang intensyon ko, tapos mula pa ako. Masyado mo akong maliitin, imulat mo ang mga mata mo, tingnan mo. Kaya kong bigyan si Xechenyo ng masayang buhay. Ang yabang mo, Kinfen. Hindi katulad sa paaralan ang totoong buhay. Ang besehan ay angkan at koneksyon. Nauuna na kami sa'yo ng malayo. Kakadating lang ni Bai, nakuha na niya ang pondo mula kay Ji Feng. Ginoong Feng. Payo ko sa'yo, ang industriya ng aklatan ay papalubog na. Mag-ingat ka, baka parang sumali ka sa hukbo noong 1949. AMEA. Batang walang alam, nagtuturo pa ng negosyo. Mga Ginoo, pumasok na tayo sa panahon ng internet, ang lahat ng pangangailangan ay mababago ng teknolohiya. At ako, ang magbubukas ng pinakamalaking online store, mamuhunan kayo ngayon. At kikita kayo ng walang kahirap-hirap. Kalokohan, ang pagbibenta online ay hindi tunay na negosyo. Ang totoong negosyo ang siyang daan. Tama, magkano lang kikitain sa online store? Isa pang batang hambog. Naririnig mo ba? Walang gustong mamuhunan sa'yo rito. Mas mabuti pang umalis ka na. Kinfen, sobrang disappointed ako sa'yo. Ganitong klaseng negosyo pa ang gagawin mo. Walang nakaka-appreciate, alis na tayo. Kinfen, hindi ba sobrang yabang mo kanina? Naalala mo ba ang sinabi ko? Kapag mas confident ka, mas maniniwala sila. Parang asong ulol, umalis ka na. Bigo si Kinfen, mukhang ayawan ko na siya. Sandali. Ako ang mamumuhunan sa'yo. Babae lang. Mamumuhunan pa kay Kinfen, tumahimik ka. Si Naji ito, ang number 1 sa investments. Ano ba, nag-invest na sa maraming unicorn companies si Naji. Bakit mag-invest si Naji kay Kinfen? Naji, hindi talaga maasahan ang proyekto ni Kinfen. Tingin mo hindi ba? Xiao Feng, pinagdududahan mo ba ang mata ko? Hindi. Kinfen, interesado ako sa proyekto mo. I-invest kita. Hindi ba? Palaging panalo ang invest ni Naji. Narinig ko rin si Naji. Hindi pa siya natalo. Tara, tingnan natin. Tara. Hindi ba? Lahat sila nag-invest sa proyekto ni Kinfen. Yemi, anong nagyayabang? Ako ang una. Nakakuha ng invest ni Boss Feng. Boss Feng, ikaw. Kayong dalawa, hindi ko na i-invest ang proyekto ninyo. Ito Feng, hindi ba napag-usapan na natin? Gusto kong sumunod sa invest kay Kinfen. Huli na, pati tayo hindi mo na maabutan mainit. Kinfen, Boss Kin. Pakiusap, bigyan mo ako ng konting shares. Kinfen, ang daming gustong mag-invest sa'yo. Kanino mo gusto ang invest? Si Naji ang boss sa mga investor, sumusunod lang sila. Lahat dahil kay Naji. Kailangan ko rin kumapit kay Naji. Naji, para sa'yo lang ang proyekto ko. Hindi ko na isa sa alang-alang ang ibang invest. Interesting, Kinfen, may lakas ng loob ka. Usap tayo sa detalye ng invest. Sige, ibibigay ko kay Naji ang pinakamagandang kondisyon. Kinfen, Aray, kasalanan ko. Naging masama ang ugali ko kanina. Ayaw ni Kinfen ng invest ko. Hay, ang tanging valuable na invest sa lugar. Napalampas ko. napaka-promising pala ni Kinfen. Hindi ko siya pwedeng palampasin. Classmate Yuling, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ibang investor. Kinfen, sandali, may sasabihin ako sa iyo. May oras ako ngayon, Kinfen. Mukhang may nakausad ka na. Anong kinalaman ng oras mo sa akin? Kinfen, hindi ba gusto mo akong makausad? May oras ako ngayon, huwag kang mag-alala, sa susunod. Hindi kita hahayaang magbayad, gusto ko lang makipagkita sa'yo. Ayoko. Ang close mo at ni class president. Paano mo siya kayang iwan? Collaboration lang kami ni Class President. Wala kaming anuman. Wala akong pakialam kung kanino ka close. Oras ay pera. Huwag mong istorbohin ang paghahanap buhay ko. Kaibigang Yuling, si Kinfen, wala siyang pakialam sa'yo. Hindi mo kailangang magdalamhati dahil sa kanya. Kung hindi ka masaya, may dalawa akong ticket sa Seine. Pwede tayong manood. Class President, masama ang pakiramdam ko ngayon, uwi na muna ako. Sage, ihahatid kita. Dinala ko ang sasakyan ng pamilya, BMW 5 Series. Maganda ang kalagayan ng pamilya ni Li Jing. Kailangan kong patuloy siyang string along. Class President. Yemi, Kinfen. Huwag kang magyabang. Hindi madali ang negosyo. Ang yaman ko ngayon ay mas malaki kaysa sayo. Huwag na magtatsi. Papahatiran ko kayo. Salamat, Neji.
Kinfen, iwan mo ako. Hindi ka dapat maging mas masaya kaysa sa akin. Hintayin mo ako. Neji, salamat sa iyo sa amin. Malaking suporta sa simula ng negosyo. Salamat, Neji. Ang tamis ng dila mo. Pero huwag mong isipin na ang matamis na salita ay makakalusot na. Kinfen, alam kong sa investment forum, may tinatago ka pa. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko may tatago kay Neji. Totoo ang sinabi kong magbubukas ng online store, pero hindi sa Taobao kundi isang high-end shopping platform na mas mataas sa Taobao. Mas mataas sa Taobao. Mabilis ang urbanisasyon ng bansa natin. Ang Taobao ay hindi sapat para sa lahat. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para maglunsad ng high-end shopping platform sa bansa. Sa tamang panahon, lahat ng malalaking high-end platform ay mag-agawan para makapasok. Ang galing mo talaga. Kompetisyon sa Taobao sa ibang paan. Sinasamantala ang pagkakaiba ng oras. Magtatagumpay ito. Neji, ito ang kumpletong plano. Kasama rito ang pagbuo ng platform at pagpapatakbo ng brand. Mekanismo ng pag-akit ng bagong kliyente. Kinfen, yung mga salitang sinasabi mo, hindi ko maintindihan. Basta Neji, sundin mo lang ang plano ko. Ang platform natin, mabilis magiging pangunahing high-end sa bansa. Ano ang pangalan ng platform? Tawagin natin Juyupin. Juyupin, magandang pangalan. Padadalhan na kita ng pera. Kinfen, bumuo ka ng team agad. Sa loob ng 3 taon, mag-ipo tayo. Sige Neji, ang pangarap mong maging bilyonarya. Ako ang tutulong sa'yo. Ang sipag niya, ang galing talaga. Kinfen, itong quotes, gamitin mo muna. Makikipag-ugnayan ako para maipatupad ang plano mo. Grabe naman to. Ito na yung pinakamura kong kotse. Alis na ako. Tama nga ang desisyon kong sumunod kay Neji. Ano nang sinasabi mo? Pasensya na boss, ang ibig kong sabihin. Ang pagsunod kay Neji, ang negosyo natin, ay tiyak na unlad. Alam ko hindi mo ko kayang lokohin. Boss, may kotse na tayo, gusto mo bang pumunta sa school? Para magpasikat. Tara, Yung nangyari kina Kinfen at kay Yuling, bakit ako ang pinaparusahan mo? Dahil matalik kayong magkaibigan ni Kinfen. Kung makikipag-ugnayan ka pa kay Kinfen, huwag mo na akong kausapin. Si Kinfen, matagal na naming magkaibigan. Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Alam kong wala kang pakialam sa akin. Sa hinaharap, kay Kinfen ka na lang. Dongdong, hindi ko kayang mawala ka. May batch, sino kaya yung mayaman? Guyan, sakay ka na. Nanalo ba sa loto si Kinfen? Nagnegosyo na ko, service car to. Magkasama tayong lumaki, sama ka sa akin para kumita. Sakay na. Guyan. Kung sasakay ka sa kots ni Kinfen, apos na talaga tayo. Guyan, pagdating ng 10 taon. May isip mo kung tama bang hindi ka sumakay. Kinfen, sakay na. Guyan, huwag kang magsisisi. Nakakainis talaga. Kuya Kin, ang galing ng Juyupin, araw-araw ang kita natin ngayon. Lampas na 10,000. Si Naji ang dahilan. Marami siyang nakuhang proyekto. Sa laki ng negosyo natin. Malapit na tayong makipagsabayan sa Taobao. Kuya Kin, ang daming produkto natin. Kulang na ang mga modelo. May mga bagong produkto pa. Kailangan natin ng modelong babae na may dating. Modelo. Di ba malapit lang? ako, Kung ikaw ang modelo, paang artista ka talaga. hindi ako pwede. Para sa kumpanya natin, isakripisyo mo na. Alaynan, Kuya Kin, mali ako. Si Tia Chenyu, di lang paang artista. Mas maganda pa sa artista. Ang ganda talaga. Boss, maraming damit dito. Pwede bang mag-overtime ka? sige, para sa kumpanya.
Nag-overtime na ang boss, ikaw naman, mag-edit ka ng mga litrato. Huwag kang mag-alala pag na-upload na ang mga litrato. Dodouble ang benta natin. Kahit di matulog, mag-overtime ako. Hoy, Neji. Ako ito. Ano? Ang ganda. 200,000. Salamat, Neji. Tara, may pera na tayo. May sorpresa ako para sa'yo. Ano yan? Ang sikreto-sikreto. Ano ba yan? Ang lihim mo. Pwede ka nang magmulat. Yung dati mong tinitirhan, di ligtas at di bagay. Para kay Tito siya na nagpapagaling. Gamit ang kinika natin. Inarkila ko itong bahay para sa'yo. Ang ganda. Ang mahal siguro nito. May pera na tayo ngayon, huwag kang mag-alala. Dito ka na tumira. Hindi, kakakuha mo lang ng pera. Huwag kang gumastos ng ganyan. Ay, cancel mo na yan. Ang saya-saya. Tingnan mo si Tito siya, ang saya niya. Gusto mo ba siyang ibalik sa dati niyang bahay? Ayoko. Pera lang yan, kikitain ulit natin. Magsusumikap din ako para kumita. At mapagaling ang tatay ko. Yung utang mong 10,000 na bayaran ko na. Ngayon, pwede ka nang magsimula ulit dito. Kasama si Tito siya nang walang problema. Salamat, Kinfen. Gago. Sa buhay na ito, siguradong ipagtatanggol kita. Anong ginagawa ninyo? Ma, bakit ka nandito? Sinundan kita ng palihim. Sinundan mo ako. Ay naku, 3 araw na wala ka sa bahay, nag-aalala ang nanay mo. Noong nakaraan, sabi mo nag-aaral ka kasama ang top student sa school. Hindi ako naniniwala, pero totoo nga pala. Nakakatakot. Paano ka nakababa? Dinala ako ng biyenan mo. Sinabi ko sa kanya na ako ang nanay ni Kinfen. Sobrang natuwa ang biyenan mo, kaya inanyayahan niya ako pumasok. Pa, ikaw ang nagdala kay tita. Mabuti si Kinfen, mabuti rin ang nanay niya. Anak, ang galing mo, nakahanap ka ng napakagandang manugang para sa akin. Ang chismosa mo. Naisip ko na ang pangalan ng apo ko. Dati kasi, laging ikaw ang naghahabol kay Bai Qiuling. Para sa akin, si Xiao Yu, daang beses na mas magaling kaysa sa kanya. Sige, alam ko na. Xiao Yu, hindi lang magaling mag-aral, maganda ka pa. Masaya ako kapag nakikita kita. Salamat, tita. Ang tatay mo, hindi rin makakagawa ng trabaho. Kanina pa ay inayos ko na para sa iyo, tapos na rin ito. Kailangan ko na rin umuwi. Tita, isasama kita. Huwag na, alagaan mo na lang ang tatay mo. Talagang hindi na kailangan, malapit lang naman. Malayo pa yon, 1.5 oras sa bus. Umayo ako ng isang apartment sa tapat. Pagod na ang nanay ko sa buong buhay niya, hayaan mo siyang mag-enjoy, halika. Ma, para sa'yo. Ay naku. Buisit na bata, nagsasayang ka na naman ng kera. Ha? Tingnan natin. Sabihin mo, lumipat ka sa tapat ng bahay namin. May masamang balak ka ba? Report boss, talagang wala, malapit na kasi ang college entrance exam. Gusto ko sanang magpaturo sa'yo ng mga aralin. Kung hindi, ikaw ay magiging undergraduate, ako naman ay vocational, baka tumakbo ka pa sa iba. Ang daldal mo, pwede kitang tulungan sa pag-aaral. Kailangan mo muna sa mga paraan. Gets, sa totoo lang, noong nakaraang buhay, naging high school teacher ako, sanay na sanay ako sa exam system ngayon. Hindi pa alam kung sino ang tutulong sa kanino. Kinfen, araw-araw kang natutulog. Paano ka pa rin ganito kagaling? Tong exam na to, hindi ko magawang perfect. Ikaw pa ang nakakuha ng lahat ng tama. Siguro. Genius talaga ako. Hindi pwede. Paano ako matatalo sa'yo, yung laging tulog sa klase? Doblehin ko ang pag-aaral ko. Kung wala ang system, paano ako mananalo sa tong super sipag na to? Huwag masyadong pilit, magpahinga ka rin. Message kita. Anong ginagawa mo? Tita, hindi po ganoon. 18 anyos na kayo, naiintindihan ko. Heto, kainin mo tong prutas. Ako na, hindi na ako makikialam. Ay, ang ganda-ganda. Napunta pa kay Kinfen namin. Ikaw kasi, nagkaintindihan na si tita. Boss, mali na ako. Huwag kang magalit. Ay. Kasi, Ay boss, ay naku. kung ganyan kagaling ang grades mo, hindi mo na kailangan ng tutor. Boss, mahina talaga ako sa Filipino, hilig ko yung iba.
Talagang mahina ako. Bakit mo binuksan yan? Ayoko ngang pakasalan siya. Si Achenyu, ikaw na talaga. Paano ka nakapagpakita? Sa grades mo. Mahirapan kang makapasa sa vocational school. Umuwi ka na lang ng maaga. Kinfen, may talino ka nga sa negosyo. Pero, hindi talaga para sa'yo ang pag-aaral. Kung may isip mo yan, pwedeng pag-isipan kung bigyan ka ng trabaho. Bye. Bukas na ang bookstore namin sa bahay. Ang ganda ng benta. Ang agwat natin. Lalong lalaki. Class President, hindi mo alam ang kakayahan ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka ikaw ang mapahiya sa huli. Sige, tayan kita. Kung makakapasa ka sa vocational school, luluhod ako sa harap ng lahat at hihingi ng tawad. Vocational, hindi yan sapat. Target ko Provincial University. Sige, usapan na yan. Nagmamalaki ka lang. Pamalaman mo. Ang agwat na matalino at mahina sa klase. Pagkatapos ng college entrance exam, Kinfen, ikaw ang lalapit sa kin. Dahil sa system, napakadali ng mga to. Yelad, kailangan kong kontrolin to. Kung hindi, baka masyadong mataas ang score. Para masira ang pride ni Xia Chenyu, aray. Ang pagiging asawa kong ito. Ang hirap-hirap pala. Kinfen. Kanina sa bintana, nakita ko lahat. 10 minuto lang lumabas ka. Di kaya blankong papel ang sinagot mo? Bakit ang lakas ng loob mong sabihin di ako maganda ang score? Amy, Baka naman, sobrang galing ko kaya. Kaya ako una nagpasa. akala mo ba laro lang ang college entrance exam? 10 minuto lang nagpasa ka. Gusto mo pa ng mataas na score. Infen, kahit di ka nag-aaral ng maayos, okay lang. Pati tong college entrance exam tamad ka pa. Nakaka-disappoint ka talaga. Tamad na akong magpaliwanag sa inyo. Ay, Kumusta score mo? Sakto lang, pangatlo sa mundo. Eh di ako, pang-apat na lang sa mundo. Mukhang maganda score mo ah. Sa wakas tapos na ang exam. Asikasuhin na natin ang company. CJ, Kinfen, bakit ang sasaya mo kahit bagsak ka? huwag kang mag-alala, pagkatapos ng exam, may class reunion tayo. Pagdating ng panahon, kung siya ang pinakamababa ang score, siya ang katatawanan ng klase natin. hindi naman, score checking lang to. Bakit ang kaba-kaba mo? Hindi, yung score ni Xiaoyu, di ako nag-aalala. Kung yung score mong 2, makakapasok ka sa vocational school, masaya na ko. Anim na raat 58. Ang taas. Ngayon, anak, pili ka na lang ng prestigious university. Masaya ka ba? Nagmilagro ang langit, umusok ang libingan ng mga kin. Hindi, nagbuo ang langit sa libingan ng mga kin. Boss, ngayon pareho na tayong university. Sino bang gusto sa'yo ng parehong university? Ang galing. Pag pareho na kaming university, mababantayan ko siya. Para di siya magloko. May class reunion. Pwede tayong pumunta mamaya para makinis. Kay Lijing at Bike Yuling. Happy graduation. Class President. Balita ko maganda score mo, huwag kang magtago. Sabihin mo na kung ilan. Hindi naman kalakihan, 548 lang. Ang galing mo, Class President, makakapasok ka sa Tier 1 University yan. Sa tulong ng pamilya ko, makakapasok ako sa prestigious university. Walang dapat ipag-alala. Kung pag-usapan, tapos natin, si Bai Qiuling ang magaling mag-exam. Nakakuha ng 618 puntos. Ang galing mo talaga, Qiuling. Sa ganyang score mo, dapat top 1 ka sa klase. Ang top 1 sa class natin, palaging si Xia Chenyu, pero ngayon lagi siyang kasama ni Kinfen.
Hindi ko alam kung mananatili pa siyang top 1. Magjojowa pa sa senior high, siguradong babagsak. Dongdong, magkaklase tayong lahat. Huwag naman ganyan. Tumahimik ka kung makikisama ka pa kay Kinfen. Ganyan din ang mangyayari sa'yo. Kinfen. Naalala ko, last time, 0 minuto lang lumabas ka na ng exam room. Ilang puntos nakuha mo? Sabihin mo naman sa amin. Class President, huwag na lang. Magkaklase pa rin tayo, mas mabuting maghiwalay ng maayos. Ayokong mapahiya ka sa ganitong pagkakataon. Nakakatawa talaga. Takot ka lang magsabi. 0 minuto lang nagpasa, siguradong blanko yung papel. Baka hindi pa umabot ng 200 puntos ang total score mo. Kinfen. Ikaw lang ang bumagsak, ngayon dinadala mo pa. Si Siachenyu. Tama, pagdating ng teacher, papagalitan ka niya. Masyado ninyong maliitin si Kinfen ang score niya. Mas mataas pa sa inyong lahat. Hoy, classmate, alam kong gusto mong protektahan ang pride ni Kinfen. Pero paano? Siya maging top 1 sa class. Tignan nyo, ito ang printed report card. 658 total score niya. Paano nangyari yon? Siguradong nandaya. Ito ay galing sa official website. Paano hindi posible? Si Kinfen ay mahina sa pag-aaral. Paano siya nakakuha ng mataas na score? Fake yan sigurado. Hoy. Akala ko mabait si Siachenyu. Pala, gumagawa rin ng peking dokumento. Hindi ako. Anong ingay yan? Teacher, may gumagawa ng peking grades. Ano? Sakto, ianunsyo ko ang top 1 at top 2 ngayon. Sinong malakas ng loob mapanggap? Sigurado, ang unang pwesto ay para kay Qling as a class president. Hindi lang sila ang pangalawa sa klase natin, kundi pati na rin sa buong lalawigan. Ang paaralan ay naghanda ng 100,000 piso bilang premyo at sertipiko ng karangalan. Talaga po, guro. Salamat po. Pinagod po kayo sa biyahe, guro. Guro. Ibigay na po natin ang sertipiko kina Qling at class president. Si Bai Qling at Li Jing, bagamat maganda rin ang kanilang nakuha, hindi sila ang pangalawa. Hindi si Qling at ang class president. Sino pa kaya? Una, si Jia Chenyu, 685. Pangalawa, si Kinfen, 658. Nakakuha si Kinfen ng 658? Paano nangyari yon? Kinfen. Ang galing mo. Sa totoo lang, akala ko rin mali ang nakita ko. Pero kinumpirma ko sa DepEd, tama ang grado. Jia Chenyu, Kinfen, ito ang inyong sertipiko. Naipadala na rin ang premyo. Guro, impossible yon. 10 minuto lang si Kinfen sa exam room. Nagdaya siya, sigurado. Li Jing, ako ang proctor ni Kinfen noon. Sinasabi mo bang nagpabaya ako? Guro, huwag po kayong magalit. Hindi yon ang ibig kong sabihin. AME. Gusto ko sanang bigyan ka ng mukha. Pero huwag mong kalimutan ang ating pusta. Kaya pipili ka ba, lumuhod o sampalin? Unang iabot mo ang mukha mo. Kinfen. Akala mo napakagaling mo dahil mataas ang grado? Gaya mong mahirap, pagkatapos ng pag-aaral, karapat-dapat ka lang. Magtrabaho pa sa akin. Alam mo? Ganoon ba? Kinfen, hindi sinasadya yon lahat. Huwag mo nang isipin. Ano ang opinyon mo? Wala akong pakialam. Ang pamilya ko at ni Bai ay nasa mataas na lipunan. Hindi mo maabot yon sa buong buhay mo. Sino ang nagsasalita na masama tungkol sa aking partner? Nandito na si Naji. Kinfen, ang mga rehistradong user sa ating platform ay mahigit 10,000 na. Milyonaryo ka na ngayon. Ano pa ang ginagawa mo sa maliit na pagtitipong ito? Magtrabaho ka na para kumita ako. Gusto kong mag-ipo. Ano? Milyonaryo. Hindi mo ba alam? Napaka-successful ng bagong e-commerce ni Kinfen. Tulad mong walang kwentang rich kid. Hanggang sa mamatay, hindi mo abutin ang tagumpay niya. Bakit lalong gumaganda ang buhay ni Kinfen? Hindi dapat ganito. Qling. Ang ganda ng negosyo ng bookstore nyo. Huwag kang mainggit kay Kinfen. Qling. Uwi na tayo, may emergency. Ma, anong nangyari? Na-broke ang cash flow ng chain bookstore natin. Pinagbabayad ng utang si tatay. Nasa ospital na siya ngayon. Paano nangyari? Hindi ba maganda ang negosyo natin? Maganda ba talaga? Ang sikat na ng dingding website ngayon. Mura ang mga libro online. Kumukuha lang ng picture ang customers apos umu-order online. Ang pamilya natin. Magkano ang utang?
Nawala ng 1,000,000, may utang na 60,000. Halika na. Ang laki naman. Hintayin niyo ako. Nag-invest din ako ng 40,000. Paano nangyari ito? Si Kinfen pala ang nanalo. Brokin, 658 points. Pwede kang pumili ng kahit anong top university. Ang galing mo. Sinabi ko sa'yo, isasama kita sa tagumpay. Anong masasabi mo? Hindi kita niloko, tol. Brokin, susunod na ako sa'yo habang buhay. Guyan. Kasama mo si Kinfen sa negosyo. Siyempre, ako ang unang empleyado ng kumpanya ni Brokin. Sa hinaharap, magiging founding member na ako. Sumakay si Guyan sa tagumpay ni Kinfen. Tiyak na may magandang kinabukasan siya. Hindi pwede. Kailangan kong ayusin ang relasyon ko kay Guyan. Guyan, ang galing-galing mo na. Ibang-iba na ako ngayon. Guyan, ito ang first kiss ko. Ang sinabi ko noon, break na tayo, galit lang yun. Hindi ka naman talaga magagalit sa akin. Sa nakaraang buhay, nakontrol si Guyan ni Wang Dong. Kaya nasayang ang buong buhay niya. Tutulungan ko siya. Guyan. Huwag kang mapadala sa libog. Si Brokin ito. Guyan. Hindi ka talaga gusto ni Wang Dong. Ginagamit ka lang niya bilang tagapaghatid. Kinfen, huwag kang manggulo. Ang relasyon namin ni Guyan. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ako. Ano ba ang itinuro ko sa'yo? Asong sunod-sunuran hanggang sa wala ka nang matira. Huwag mo akong iwan. Wang Dong. Sa panahong nagnegosyo ako, kasama si Kinfen. Iyon ang pinakamasaya kong mga araw. Kapag kasama kita, puro pighati at sakit lang ang nararamdaman ko. Ngayong hiwalay na tayo, huwag na tayong mag-usap pa. Guyan. Nakikiusap na ako ng buong pagpapakumbaba. At ikaw, tumatanggi ka pa. Binabalaan kita. Ito na ang huling pagkakataon mo. Ganun ka pala talaga. Wang Dong, hindi na ako maglilingkod sa'yo. Huwag kang masisisi. Tatay, ayos ka lang ba? Natakot ako sa'yo. Muntik na akong mapatay, ikaw pa. Gusto mo pa ng bookstore? Ano nangyari? Milyon-milyon ang inilagay, lahat na sayang. Pasensya na, tatay. Masyado akong naging idealista. Tama na, wala nang saysay ang mga yan ngayon. Hey! Naalala ko yung dati mong kasintahan, si Kinfen. Umasenso na siya, di ba? Kausapin mo siya, ipautang niya sa atin. Kailangan na ng puhunan ang pamilya natin. Pero ngayon, si Kinfen, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ayaw na niyang makinig sa akin. Ikaw. Yung magandang pagkakataon, hindi mo sinamantala. Gusto mo pang makipagkaibigan sa walang kwentang si Li Jing. Pero, nag-invest si Li Jing ng daan-daang libo sa pamilya natin. Sige, patuloy nating pakinabangan siya. Ang nawala sa pamilya natin. Sa kanya natin babawiin. Tatay, parang hindi tama yon. Kung hindi ka magiging makasarili, ikaw ang malalagot. Naalala mo pa ba yung engineer na yon? Naaksidente siya sa construction site ng pamilya natin. Kung magbabayad lang si Papa na maayos, abot ng milyon ang babayaran. Ah, naiintindihan ko na. Tito Bay, kamusta na pakiramdam mo? Ah, dumating ka na. Okay lang ako. Kausapin mo ng maayos si Q-Ling ha. Sage. Class President. Ilagay mo lang dito yung gamit. Kailangan pang magpahinga ni Papa. Labas tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ito, alis muna kami. Sage, Sage. Q-Ling, anong nangyari sa'yo? Class President, ang hirap ng pinagdaanan ni Papa. Sinaktan siya ng mga naniningil ng utang. Kung wala kaming pera para makaraos. Baka kailanganin kong huminto sa pag-aaral. Hindi na kita makikita. Huwag kang mag-alala, mag-isip ako ng paan. Hindi pwede, Class President. Ininvest mo na sa akin ang pera mo dati. Hindi na ako dapat maging pabigat pa. Pero, kapag huminto na ako sa pag-aaral, magtatrabaho na lang ako. Baka ito na ang huling pagkikita natin. May paan ako.
Pwede kong hiramin muna ang pera ng kumpanya namin para sa'yo. Kapag nakabawi na ang pamilya ninyo, bayaran mo na lang ako ulit. Talaga, Class President. Ang bait mo talaga sa akin. Yuling, gusto ko lang malaman mo, na kumpara kay Kinfen, ako ang mas bagay sa'yo. Alam ko. Ininsulto ako ni Kinfen noon. Gagawin kong bangkarot siya. May plano ako. Class President. Paano mo planong gantihan si Kinfen? Si Kinfen. Yung pinapatakbo niyang Juyupin. Nag-agaw ng maraming kliyente mula kay Longe. Si Longe ang pinakamalupit na sindikato sa lungsod natin. Kung siya ang kikilos, siguradong mapapahamak si Kinfen. Kinfen, kapag naranasan mo na ang hirap ng buhay, maniwala ka, babalik ka rin sa akin. Magandang araw, Boss Kin. Guyan, anong ginagawa mo? Natakot kami sa'yo. Kin, may kumpanya na tayo, kahit maliit lang. Dapat may konting formalidad pa rin. Huwag na yung ganyan. Magkasama tayong nagnegosyo. Hindi kailangan ng malalim na hierarchy. Tama, mas importante na magtulungan tayo at kumita. Six, akala ko gusto nyo rin yon. Akala ko gusto nyo yon. Mabilis ang paglago ng e-commerce platform natin. Hirap na ang warehouse. Yung hinanap mong warehouse. Nahanap mo na ba? Handa na lahat, huwag kang mag-alala, Kin. Ayos. Talagang si Boss Gu. Masaya gumawa kasama si Kin. Siguradong yayaman tayo. Boss Gu, Boss Kin, may problema. May nagawala sa warehouse, si Longe. Sinasabi niyang susunugin niya ang warehouse. Ano? Si Longe na yon? Yung masasama ang gawa? Naalala ko siya. Sa nakaraang buhay, nanganak ng maaga ang asawa niya. Dahil hindi agad nakapagpa-ospital, namatay silang dalawa. Kin, ako na ang bahala sa kanya. Hindi ako ang bahala sa kanya. May mahalagang gagawin ka pa. Kin, huwag kang mag-alala, tapusin ko ang trabaho. Sasama ako sa'yo. Tara na. Tigilan niyo yan. Anong ginagawa niyo? Ikaw si Kinfen. Sa wakas nakita kita. Wala tayong problema. Bakit mo ako sinisiraan? Dahil sa yung e-commerce platform mo. Inagaw mo lahat ng supplier ko. Dapat bang singilin kita? Kriminal ka. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis? Dalhin niyo siya. Tatay, pakawalan niyo ang tatay ko. Itapon mo yung telepono. Kung hindi, magagalit ako. Longge, kumalma ka. Mabuti naman at naintindihan mo. Chenyu, huwag kang padalos-dalos, hayaan mo muna akong kausapin siya. Longge, negosyo lang ito. Wala naman tayong malalim na away, bakit ganyan ang ginagawa mo? Ako ang masama? Dahil sa e-commerce mo, karamihan ng mga tindahan sa mall. Nagsara na. Hindi na ako nakakakuha ng protection fee. Dapat bang maningil ako sa'yo? Ano ba gusto mo? Monthly protection fee, 200K. Kapag nabayaan na, magiging magkapatid na tayo. 200 ni. Nang hold up ka ba? Paano kung hindi ako mabayad? Ngayon din, babaliin ko ang isang paa ng biyenan mo. Huwag. Boss, siya yung nanakit sa akin noon. Ako na ang bahala. Shanje, nandito ka pa pala at nakikialam. Gusto mo ng gulo? Ikaw, huwag mo akong takutin. Nandito ako ngayon, si Longe. Patay ka sa akin. Longe, ikaw ba ang masusunod dito ngayon? O si Shanji ang masusunod? Nagsasabi ka ba kung ano ang gagawin ko? Hindi po. Ako ay sumusunod sa patakaran. Kung magbabayad ka ng maayos, walang problema. Pero kung hindi, talagang pahihirapan kita, Kinfen. Maghintay ka na lang na mabangkarote. Longe, kung tama ang hinala ko, may tao sa likod mo na nang gugulo. Kaya ka napunta rito para guluhin ako. Matalino ka nga. May taong ayaw sa iyo. Longe, napag-usapan na natin to. Ikaw ang gagawa, ako ang magbabayad. Isinangkot mo ako, ikaw ang may pakanan nito. Bakit ako ang sisisihin? Lijing, dati mga maliliit na away lang tayo. Ngayon, lumampas ka na sa hangganan ko. Kung titigil ka ngayon, maaari pa kitang patawarin. Kinfen, saan mo nakuha ang tapang mo? Nandito si Longe ngayon.
Kailangan mong magbayad. Qin Fen, kung patuloy mong isasama si Xia Chenyu, malasang dadating sa iyo. Basta humingi ka ng tawad sa akin. Hihingi ako ng awa para sa iyo kay Longe. Kasalanan ko ito. Ako ang dahilan kung bakit nasa panganib muli si Qin Fen. Huwag mo siyang pakinggan. Hindi ito kasalanan mo. Pinagawa mo kay Lejing na magtali ng bitat para sa akin. Tapos hihingi ka pa ng tawad. At gusto mo pang utang na loob ang bigay mo. Huwag kang magpakamatigas. Si classmate Yuling ang humihingi ng awa para sa iyo. Ayaw mo patanggapin. Ang lalaking ito talagang walang pag-asa. Niloloko ka ni Yuling, pero ganyan pa rin ang sasabihin mo. Tumahimik ka. Si Yuling, mabait at simple, pero hindi mo pinapahalagahan. May ibang magmamahal sa kanya. Hoy, naglalandian ba kayo dito sa hako? Esensya na, Longe. Qin Fen. Diretsuhin mo na, magbibigay ka ba ng pera o hindi? Tatay, Longje, payo ko, huminto ka na ngayon. Kung hindi pagkatapos, isang tao lang ang babayo sa iyo ng todo. Kilala ako bilang Longe. May mga has pa bang manakit sa akin? Kung may mahahanap ka na kayang manakit sa akin, ikaw na ang magiging kuya ko. Long, halika rito ngayon. Hoy, asawa, bakit ka nandito? Walang konsensya. Lagi kang nagkakagulo. Kaya ako napaaga ang panganganak. Asawa, nanganak ka ng maaga? Okay lang ba ang katawan mo? Salamat sa binatilyong nasa likuran. Sakto, dumaan siya. Yung mga tao sa paligid, walang tumulong sa akin. Dinayo niya ako sa ospital. Kung hindi, patay na ang asawa at anak mo. Ikaw ang tagapagligtas ng pamilya ko. Huwag, dumaan lang ako. Si Qin Fen ang boss ko. Siya ang nag-utos na tulungan ka. Kung may pasasalamatan ka, sa kanya ka magpasalamat. Ikaw pala. Walang konsensya. Ganyan ang trato mo sa tagapagligtas mo. Kung hindi lang ako, bagong panganak, papatayin kita. Qin Fen, Kuya Qin, salamat sa pagligtas sa anak ko. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Hindi. Dumating ako para guluhin si Qin Fen. Tapos naging tagapagligtas pa pala siya ni Longe. Ang swerte naman. Wala na. Ngayon, pareho na tayong kaaway ni Longje. Huwag naman ganoon. Ginawa ko lang ang dapat, nahihiya ako sa ganyang trato. Binata. Ngayon, takot na ang mga tao tumulong sa matanda. Pero ikaw, handang tumulong sa buntis na malapit ng mga anak. Napakabuti mong tao. Ako ang masama, tinakot ko pa ang tagapagligtas ko. Ano pang hinihintay nyo? Pakawalan nyo ang tito. Maghanap kayo ng upuan para kay tito. Ako. Walang upuan dito, kaya magpatihaya ka na lang para maging upuan mo si Tio. Tio, kasalanan ko, hindi ko kayo nakilala. Pahinga muna kayo dito. Ikaw, kung mabuwal si Tio, babaliin ko ang mga binti mo. Naiintindihan mo ba? Hoy, Xiaoyu, yumayanig pa itong upuan. Kayong dalawang masasama, kayo ang nag-udyok sa akin laban kay Kuya Qin. Muntik nang masira ang pamilya ko, dapat kayong parusahan. Longe, hindi ito sinasadya. Paano namin malalaman na maagang manganak ang asawa mo ngayon? Tama nga. Tingnan mo, masayang araw ito. Huwag kang maaway. Kailangan pa bang maghintay ng tamang oras para bubugin ka? Santukin sila. Tigil. Puro away na lang alam mo. Ngayon, dahil sa asawa ko, palalampasin ko kayo. Umalis kayo. Salamat, Longe. Longe. Huwag, tawagin mo na lang akong Along. Along. Para sa anak mo. Huwag ka nang maningil ng proteksyon. Ito, Ano, hindi mo susundin ang sinabi ng kumulong sa iyo. ako, okay lang. Pero marami pa akong mga tauhan at kapatid na sumusunod sa akin. Kung hindi sila mabubusong, wala silang makakain. Kailangan ko ngayon ng maraming tao para bantayan ang logistics. Sinisiguro ko, ikaw at ang mga kapatid mo may makakain kayo. Mayas, health at iba pa. Talaga? Ang ganda naman. Kung may ganoon, sino pa ang magiging tambay? Hahaha, ang ganda. Boss Qin na tawag sa iyo. Ang ganda. tatay, Tingnan mo ang ginawa mo. Papatayin kita, Longe. Wala akong kinalaman dito. Kanina, hindi ako gumalaw. Nahilo si Tiongxia, lumayo kayo. Kuya Qin, marunong ka rin na medisina? Mga pangunang lunas lang ang alam ko. Kailangan pa rin dalhin si Tiongxia sa ospital. Halika. Ako na ang magmamaniho. Ang pinakamalapit na ospital ay pag-ari ng pamilya namin. Siguradong malalagot sila. Doktor. Anong nangyari? Dr. Lai. Kailangan gamutin agad si Titoxia. Mag-ayos ka ng kwarto para sa kanya. Ikaw pala si Qin Fen? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ano?
Malubha na ang kalagayan ni Tito Xia, mga doktor kayo. Pero hindi niyo siya tutulungan. Doktor, pakiusap, tulungan niyo ang tatay ko. Ngayon, lahat pwedeng gamutin dito. Pero kayo hindi. Umalis na kayo. Guardia, palayasin niyo sila. Doktor pa ba kayo? Malapit nang mamatay ang tatay ko, pakiusap. Kinfen. Ngayon, ang tiyo ko ang may hawak ng ospital na ito. Yang tito mong Chia na yan. Mamatay ka na lang. Li Jing, hindi kita palalampasin ito. Ano naman ang magagawa mo? Kasalanan mo, nakasakit ka ng maling tao. Naku! Malapit nang mawalan ng malay si Tito Xia. Sumabi ka. Kung may mangyari man sa kanya, hindi kita palalampasin. Subukan mong saktan ako, ikukulong kita habang buhay. Kuya Kin, hindi mo kailangang haapin ang basurang ito. Longe, bakit ka nandito? Ang tagal nating hindi nakita. Kailan mo babayaran yung 300,000 na utang mo? Longe, wala talaga akong pera ngayon. Ganun ba? Puputulin ko na lang ang kamay o binti mo para mabayaran ang utang mo. Huwag, Longe. Kahit anong gawin ko, gagawin ko. Ito, bakit ka may utang kay Longe? Gago ka. Pinagbigyan kita dahil sa asawa ko. Ngayon nanggugulo ka na naman? Suntukin nyo. Gamutin nyo agad si Tito Chia. Saich, Long, ayusin ko na agad. Genyo, maghintay na lang tayo dito. Kinontak ko si Naji, inayos niya para sa akin. Ang pinakamahusay na doktor at espesyalista. Magiging maayos si Tito Xia. Huwag kang mag-alala, Kuya Kin. Sasamahan ko sila. Sa emergency room, nandito ako. Hindi sila makakagawa ng kalokohan. Magiging maayos lahat. Xiao Yu. Tatay, nagising ka na rin. Ayos na ako, anak. Nag-alala ka. Mabuti naman. Tatay, buti na lang okay ka. Sandali, parang. Tatay, parang. Hindi ka na malito. Bumalik na ang memorya ni tatay. Malinaw na rin ang pag-isip. Tito Xia. Bumalik na rin ang pag-isip mo. Hindi na ako ulok ngayon. Salamat sa panahong ito. Sa pag-alaga mo sa amin naming mag-ama. Tito Xia, huwag kang magpakumbaba. Ang ganda naman. Tatay, hindi ka na maghihirap. Ang hirap din ng mga taong ito para sa iyo. Sa pagtingin sa kanilang kaligayahan, lahat ng ginawa ko. Sulit naman. Buwisit. Si tatay ni Xia Chenyu na ulok. Bumalik na pala sa normal. Xiao Yu, naalala ko na. Naalala ko na kung sino ang nagtaksil sa akin noon. Sino? Si Bei Zhendong. Sino siya? Si Bai Zhendong ay isang negosyante sa real estate. Ang kanyang anak na babae ay si Bai Qiuling, kaklase namin. Kung hindi ka pa sa sarili mo, ang langit at lupa ay maglalaho. Naalala mo pa ba ang engineer na iyon? May aksidente siya sa construction site ng aming Bai family. Kung magbabayad lang si tatay ng tapa, aabot sa milyon-milyon. Ano? Ang kaaway ng tatay ni Xia Chenyu ay ang tatay ko. Tito Xia, lihim ito, huwag malakas magsalita. Huwag malaman ng iba na bumalik ka na sa normal, Tito Xia. Kung hindi, tiyak na may gagawin ang mastermind. Tama, Kinfen, ikaw pa rin ang maingat. Hindi tayo dapat magpaalarma. Kailangan kong sabihin agad kay tatay. Ay, hindi ko akalain, Tito Chia, nakaligtas ka sa malaking panganib. At bumalik pa ang pag-isip. Mabuti talaga ang kapalaran ng mabuting tao. Ito ay hindi dapat sa iyo. Kailangan kitang pasalamatan, kung wala ka. Namatay na ako sa harap ng ospital. Walang anuman. Magkapatid kami ni Kinfen. Ikaw ang biyena ni Kinfen, kaya ikaw ang tito ko. Kem, Yung. Alyong, ikaw ay nasa labas kanina. May nakita ka bang kahina-hinalang tao? Kahina-hinalang tao. Parang may nakita akong babae na tumakbo kanina. Parang ganun nga. Bei Qiuling. Siya yun. Hindi kaya alam niya na gumising na ang tatay ko? Alam na niya yun. Kasalanan ko ito. Nabunyag ang sikreto. Huwag kang mag-alala, hahabulin ko muna siya. Ilong, huwag mo siyang habulin.
Mabuti ito. Alam niyang gumising na si Tito Chia. Mabuti pa yun? Alam niya ang sikreto pero hindi niya alam. Na alam na natin ang sikreto niya. Kaya maaari tayong maghanda ng maaga para mahuli sila. Ay, nalito mo ako. Paang Tongyu Twister. Ilong, may isa akong napaka-importanting bagay na ipagagawa sa iyo. Kuya Kin, ang galing mo. Buti na lang matalino rin ako. Hindi kita kinakalaban, kung hindi ko alam kung paano ako mamamatay. Ikaw na bahala, Ilong. Gagampanan ko ang tungkulin. Tito Xia, Xiao Yu, huwag kayong mag-alala. Alisin ko ng tuluyan ang panganib na ito mula sa pamilya Bai. Kin Fen, salamat sa iyo. Ano? Sabi mo, nagkamalay tao na si Chia Donghai? Yuling, nakita mo ba talaga ng mabuti? Nakita ko mismo. Narinig kong sabi ni Xiaodong Hai, ang pumatay sa kanya ay si Tatay. Saka ko lang nalaman na siya pala yung engineer na naaksidente noon. Hindi aksidente ang nangyari noon. Tatay, ano ibig mong sabihin? Noon, ninakaw ko ang pundo ng proyekto. At si Chia Donghai, determinado siyang imbestigahan ako. Kaya ginawa kong aksidente, pero hindi ko inakala na hindi pala siya namatay. Naging siraulo na lang siya. Kung alam ko lang na magigising siya, dapat noon ko pa siya pinatay. Ano na ang gagawin natin? Si Xiaodong Hai na ito, maghihiganti siya sa atin. Hindi siguro. Wala naman akong naiwang ebidensya. Tatay, may masama. Sabi sa akin ni Li Jing, naririnig ng tito niya sa ospital, na narinig ni Long Jin na nahanap ng ebidensya si Xiaodong Hai. Isasakdal ka niya. Meron ba talaga siyang ebidensya? Ano nang gagawin natin kung mananalo siya sa kaso? Wakas na ng pamilya Bai. Kailangan tayo ang unang umaksyon. Pupunta ako sa ospital mamayang gabi para tapusin si Chia Donghai. Chia Donghai, hindi ka ba? Ayo pala ang nagplano sa akin. Ikaw ang target. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang loob mo. Nakapagpatay ka pa para magtago. Nakuhanan ko ang paglalason mo. At ang mga karayom sa ilalim. Kumpleto na ang ebidensya. Bai Zhendong, maghanda kang magkulong habang buhay. Lao Chia. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Lao Chia, patawarin mo ako. Magbabayad ako. Kahit magkano. Gago ka. Sinira mo ang buhay ko. Namatay pa ang asawa ko. Pinahirapan mo ang anak ko ng ilang taon. Akala mo ba, mapapatawad kita kapag lumuhod ka? Hindi pwede. Bai Zhendong, meron na kaming ebidensya. Nang krimen mo, sumama ka sa amin. Lao Chia, patawarin mo na ako. Hindi na ako ulit, Lao Chia. Tito Xia, anong nangyari sa'yo? Wala. Ayos lang ako. Hindi ko inakala mapaparusahan ko ang nanakit sa akin. Nabigla lang ako. Tito Xia, sabi ng doktor maganda ang pagaling mo. Mabubuhay ka ng matagal. Kaya huwag kang mag-alala. Tito Chia, may magagandang anak at manugang ka. Masisiyahan ka na sa buhay. Sa susunod na mga araw, dapat nga akong magpahinga. Tatay, Along, may mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Anong gagawin natin, kuya? Sino ang papatay? Ano ba yan? Puro away ang iniisip mo. Papasok na ako sa kolehiyo. Ikaw na ang bahala sa negosyo. Sige, alagaan ko ng mabuti ang negosyo. Magtulungan kayong mabuti ni Guyan, may tiwala ako sa'yo. dito na lang tayo maghiwalay. Nasa finance department ako, ikaw sa computer science. Dito na tayo maghiwalay. Sasamahan kita. Hindi naman ako bata. Sige na nga. Mag-usap na lang tayo mamaya. Handa ka na ba sa buhay kolehiyo? Magkaiba tayo ng department, huwag kang maglalandi. Pangako, magiging tapat ako. Ang daldal mo. Sa nakaraang buhay, para mapasaya si Bai Qiuling. Buong kolehiyo, nagtatrabaho lang ako. Walang kwenta ang buhay, ngayong buhay na ito. Sasagarin ko na ang buhay kolehiyo.
Junior. Interesado ka bang sumali sa computer club? Sino ka po, senior? Ako si Shanlan, second year. President ng club at vice president ng student council. Salamat, senior. Gusto kong sumali. Ayos. Kanina pa ako nagtatanong, ikaw lang ang pumayag. Parang hindi gaanong interesado ang mga tao sa computer science. Pagkalipas ng ilang taon, sikat na ang computer science. Senior, pupunta na ba tayo sa club? Ang bilis mo. Tara, samahan kita. Mga kasama, ito ang bagong miyembro natin, si Kinfen. Kumusta po kayong lahat? Hello. Dito magsisimula ang financial freedom ko. Hoy, senior. May itatanong ako, gusto mo bang pumasok sa Jinhua University? Siyempre naman, Jinghua University yun eh. Paano kung gumawa ako ng social networking site para sa mga estudyante sa buong bansa? Umayag kaya ang mga taga Jinhua University? Social networking set para sa lahat ng universidad sa bansa. Gusto kong gumawa ng Facebook dito sa atin. Ang pangalan ay CampusNet. Ang galing ang utak mo. Naisip mo pa yan. Pero para sa ganitong kalaking website, kailangan natin ng maraming tao, malalaking makina, at kooperasyon ng iba't ibang paaralan. Tayong dalawa, ordinaryong universidad lang, mahihirapan tayo sa tao. Nandyan na ang tao. Gumawa muna tayo ng website para sa paaralan, hindi kailangan ng server. Vice President ka ng Student Council. Ikaw na ang bahala sa server. Sa maikling panahon, naayos mo na ang trabaho naming lahat. Mula nang makita kita, alam ko nang matalino ka. Pagbalikan natin ito pagkalipas ng 10 taon. Magsisisi ka bang hindi ka sumama sa akin? Panalo ka, sasali ako. Pero, naayos ang trabaho namin, ikaw. Ako ang hahanap ng tao at pera. Puhunan sa simula. 1,000,000. Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Negosyo na ako mula high school, bahagi lang ito ng kita ko. May tiwala ka ba ngayon? Pero, 300,000 lang ang pera ko. Handa akong ilagay lahat. Pero bigyan mo ako ng original na shares. Talagang malaki ang pangarap mo. Pirmahan na natin ang kontrata. Maligayang pakikipagtulungan. Sabay tayong aangat. Nandito ka na. Kausapin kita. Ilang beses mo lang ako nakikita sa isang buwan. Huwag kang magkunwari na nagmamalasakit ka. Ano ang sinasabi mo? Tanong ko sa iyo, may ginagawa ka bang negosyo sa eskwelahan? Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Ang dapat mong gawin sa eskwelahan ay mag-aral. Ang pamilya natin ay pamilya ng mga eskolar. Hindi ako sumang-ayon ng piliin mo ang computer science. Mag-aral ka ng mabuti, tapos mag-master at doctorate. Tama na. Sinabi ko na sa iyo, ayaw kong maging ordinaryo. Mag-aral. Hindi mo nga ako kilala. Bakit mo ako pinapakialaman? Ang pag-aaral, ang pundasyon ng pamilya natin. Babaliwalain ko ito. Huwag kang magnegosyo. Kung hindi, ipa-freeze ko ang pera mo. Kung kaya mo, ikulong mo ako. Naintindihan ko na kung bakit umalis ang nanay ko. Hindi ka maintindihan. Para ito sa ikabubuti mo. Mukhang may problema ka. Pasensya na, nabigo kita. Hindi ko naayos ang koneksyon sa eskwelahan. Hindi ko naayos. At na-freeze pa ng tatay ko ang pera ko. Ang pangakong puhunan, wala rin. Grabe naman. Hindi ako karapat-dapat maging kasusyo mo. Nandito ako ngayon. Para kausapin ka. Umalis. Huwag naman, ate. Ginaganyo mo ako. Inilagay ko lahat ng pera ko. Napakalaki ng hadlang sa pamilya ko. Hinahadlangan ka ba ng tatay mo? Paano mo nalaman? Magtatayo tayo ng negosyo, kailangan ng basic background check. Kailangan pa rin gawin. Pero may paraan ako para maayos ang tatay mo. May paraan ka. Ilabas mo ang cellphone mo. Mag-edit ka ng text message para kay Tito, sabihin mo ito. Ano? Nagkakarelasyon si Lanlan. Sino si Kinfen? Hindi pwede, kailangan kong puntahan. Lumayo ka kay Lanlan. Kung lalapit ka pa kay Lanlan, tanggalin kita. Gino, maligayang pagdating sa pagbisita. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Wala kang karapatang ganyanin ang aking partner.
Lanlan, magiging walang utang na loob ka ba? Isang babae, palaging kasama ang maaming lalaki. Hindi bagay, umalis ka na. Ako ang hindi bagay. Noong ikaw ay nangaliwa, naisip mo bang hindi bagay? Hindi ba? Si Professor Shen na ikinakalang, nangaliwa. Malaking balita, pero saka na sa bahay. Huwag mo akong hawakan. Mahal na mahal ka ni nanay, nangangaliwa ka pa. Nandidiri ako. Pasensya na, anak. Ayaw na kitang makita, umalis ka. Professor Shen, sandali. Sabihin mong inagrabyado ka. Kinfen, ano ang sinasabi mo? Siyempre, inagrabyado si Professor Shen. Noon, si Professor Shen ang pinakamahusay na kandidato para sa vice-presidente. May mga hindi makakumpetensya ng diretsyo, kaya't inagrabyado si Professor Shen ng palihim. Paano mo nalaman? Mapartner kami ni Shenlan sa negosyo. Alam kong napakalayo ng relasyon niya sa inyo. Kaya't inutusan ko ang mga miyembro ng samahan. Maghanap ng clue at sa wakas ay nakahanap kami ng isang nakatagong video. Sapat ang video na ito para patunayan ang kalinisan ni Professor Shen. Natutulungan namin si Professor Shen na magbalik ang kanyang reputasyon. Tatay. Pasensya na. Ako ang nagkamali sa iyo. Ang tagal na palang lumipas. Sa wakas, mapagkakatiwalaan na ang tatay ko. Kinfen. Salamat sa pag-ayos ng hindi pagkakaunawaan namin ni Lanlan. Professor Shen, may silbi pa ba kaming mga nag-aaral ng computer science? Ako ang kulang sa kaalaman. Naniniwala akong magiging matagumpay kayo sa hinaharap. Paano naman ang pagsisimula ng negosyo namin ni Shenlan? Pwede bang bigyan ng konsiderasyon? Mula ngayon, kung ano ang gusto ni Lanlan, gagawin niya, susuportahan ko siya ng buong buo. Ano ang kailangan kong gawin? Sa nakaraang buhay, hirap na hirap ako sa negosyo, lahat ginagawa ko. Naubos ang lakas ko. Sa buhay na ito, mag-invest na lang ako. Sa mga taong may potensyal. Hayaan silang kumita para sa akin. Yan ang pinakamadaling paraan. Kinfen. By Kuling. Kinfen, talagang may koneksyon tayo. Pareho pa tayong nakapasa sa isang universidad. Wala akong sasabihin sa'yo. Kinfen. Ang close natin dati, bakit ngayon, iwas ka sa kin? Pinapaasa mo ako. Habang nanliligaw ka kay Lajing. Malinaw na ginagawa mo lang akong reserba. Kinfen, ala talaga sa amin ng class president. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. May girlfriend na ako, wag mo na akong buluhin. Sana kayong dalawa ni Lijing magkatuluyan. Paalam. Kinfen, huminto ka. Kinfen, nagmamakaawa na ko sa'yo ng ganito. Ang sungit mo pa rin. Hindi ko ito palalampasin. Xiaoyu, isang buwan na tayong nag-aral dito. May gusto ka na bang lalaki? Ang ganda ng Xiaoyu, number 1 sa buong department. Hindi siya pinipili ng mga lalaki, siya ang pumipili sa kanila. Tinutokso niyo na naman ako. Maganda si Class President Liu Yang, 6 feet tall, at gwapo pa. Talaga. Huwag niyo magpapareha, hindi naman magpapareha. Xia Chenyu, sandali lang. Naku, pag-usapan, darating. Mayroon ding bulaklak. Hindi ba? Monitor, ito ba eh? Xia Chenyu, tanggapin mo ang bulaklak na ito. Hindi ko matatanggap. Xia Chenyu, simula ng unang makita kita, lubos na akong umibig sa'yo. Maging girlfriend mo ba ako? Wow, harap-harap ang pag-amin. Monitor, hindi ko matatanggap ang bulaklak mo. May boyfriend na ako. Ano, may boyfriend ka na? Bakit hindi namin siya nakita kailanman? Xia Chenyu, alam kong nahihiya ka, pero okay lang. Tanggapin mo ang bulaklak na ito. Pwede tayong magsimula ng dahan-dahan. Hindi ako nagsisinungaling, masyado siyang abala kadalasan. Kaya hindi ninyo siya nakita. Monitor, hindi magsisinungaling si Xiaoyu. Sa ganitong bagay, kung may iba na siya, tumigil ka na. Iano naman? Matangkad ako, gwapo, at mayaman sa buong grade. Sino ang makakapantay sa akin? Sa puso ko, ang boyfriend ko ang pinakamagaling. Salamat sa kabutihan mo, umalis ka na. Xia Chenyu, pinapayo ko sa'yo na pag-isipan mo mabuti. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Siya ang department chair. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtanggi sa akin? Nakakatakot. Bitaw ako. Monitor, ano ang ginagawa mo? Monitor, kalmahan mo. Xia Chenyu, dapat mong tanggapin ako ngayon. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Nakikialam ka. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Okay ka lang ba? Okay lang ako, parang langon na lamok. Wow, ito ba ang boyfriend mo?
Mas guwapo kaysa kay Monitor, mabuti naman Xiaoyu. Itinago mo sa amin ng matagal. Saan ka galing? Sinira mo ang plano ko. Natatakot ka na ba? Natatakot ka na ba? Boss. Ang ating server, naayos na, ang mga user ngayon. Tumataas ng husto. Ngayon, gusto kong makita ng punong guro. May kasama akong girlfriend ngayon, bukas na lang. Siege boss, magpapatuloy kami sa trabaho. Ikaw. Boss. Nagsimula na ng negosyo ang boyfriend mo. Kahit ang principal ay nagmamadaling makipagkita sa kanya. Nagpapanggap ka lang talaga. Huwag mong isipin na hindi ko alam na umarkila ka ng artista. Kung umarkila man ako ng artista. Tingnan mo sa likod mo. Tingnan natin kung sino pa ang tutulong sa'yo magyabang. Vice Principal. Kinfen, ang dami mo talagang ginagawa. Kung wala kang oras hanapin ako na lang ang hahanap sa'yo. Sip-sip pala ang principal sa kanya. Sino ka? Huwag mong gambalain ang mahalagang gawain ng paaralan. Magmadali ka na pumasok sa klase. Opo, Principal. Kinfen. Maaming paalan ang gustong sumali, magsa tayo at pag-usapan ng masinsinan. CJ. Aalis na muna ako. Sige, alis ka na. Xiaoyu. Ang galing pala ng boyfriend mo. Medyo busy kasi si Kinfen palagi. Kaya hindi niya nasabi sa'yo. Hindi pwede. Kailangan mong makipag-usap ng maayos sa akin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang pag-usapan. Masyadong busy si Kinfen, wala siyang oras sa akin nitong mga nakaraang araw. Walang kwenta ka. Hindi mo pa magawa. Lingling, mahal ko, hindi ko rin inakala. Si Kinfen pala ay nakapagsa at nakakapag-usap. Kasama ang principal. Wala kang silbi, umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Lingling, mahal ko, paano ako mabubuhay nang wala ka? Kung hindi ka alis, ilalabas ko ang mga sikreto mo. Sedge, alis na ako. Buwisit. Bakit kahit sino ang piliin ko, ala pa rin kay Kinfen? Nakakainis. Bei Q-Ling, ang kite-kite mo, ang dami kong tiniis para sa'yo. Kahit ang karapatan na makapasok sa kolehiyo, tinalikuran ko. Bakit ngayon nasa kolehiyo ka na? Nang huhuli ng lalaki. Class monitor, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung hindi ako pumunta rito, sino ang makakasiguro kung ilang beses mo na akong niloloko? Class monitor, mali ang pagkakaintindi mo. Yung lalaki kanina, gusto ko lang siyang. Tulungan mo akong makiganti. Kay Kinfen at Xia Chenyu lang. Totoo ba? Class president, gusto ko lang magiganti ngayon. Wala akong gana magmahalan. Esensya na, naging mainitin ang ulo ko. Itong asong ito, nangahas pang saktan ako. Lulubas-lubisin kita. Class president. Gayon, abala na si Kinfen. Halos hindi ko na siya makita. Gusto kong pagbantaan muna. Yung cute na si Xia Chenyu. Anong gagawin mo? Tutulungan kita. Ikalat mo ang mga litratong ito para sa akin. Akin na yan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Salamat, Class President. Ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Kung hindi ko makukuha si Kinfen, wala ring ibang makakakuha. Xiaoyu, maghahatid ka ba ng pagkain kay Kinfen? Masakit ang tiyan ni Kinfen kaya. Palagi siyang kumakain sa kalsada, nag-aalala ako. Ang galing mong mag-alaga. Anong gusto mo? May ebidensya ako na nagloloko si Kinfen. Bahala ka kung maniniwala ka. Sabi niya, nagloloko si Kinfen. Tingnan ko para sa'yo. Paano nangyari ito? Huwag kang malungkot, Xiaoyu. Hindi ako malungkot, hindi ako naniniwala na ganoon si Kinfen. Kilala ko siya, halika na, malalamigan na ang pagkain. Hindi ba ito yung babae sa litrato? Naalala ko. Sophomore siya. Vice President pa ng Student Council. Xiaoyu, huwag kang umalis. Ako na ang sasaway sa kanya. Pakiusap, umalis na tayo. Salamat. Unang beses kong magsuot ng high heels. Walang anuman. Si President Chen nag-alay ng buhay para sa kumpanya. Naghahanap ng pondo ng walang tigil. Pinakamalaki ang naiambag niya sa kumpanya. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Pero maganda ang idea mo sa negosyo. Ang impluensya ng kumpanya natin sa lipunan. Lumalaki na, maraming estudyante mula sa kilalang paaralan. Nag-download na ng campus network natin. Pinag-usapan ka ng mga media, gusto ka nilang i-interview. Sobra naman. Ang tagal na, sabi ni Xiaoyu dadalhan niya ako ng pagkain. Bakit wala pa? Excited na ako kung ano ang ihahanda nila para sa akin. Kinfen, tigilan na natin ito. Ano ba? Hiwalayan ako ni Xiaoyu. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Huwag mong hayaan na dahil sa negosyo mo. Nawala pa ang kasintahan mo, sundan mo siya. CJ, Xiaoyu, hinayaan mo na lang siya. Kung ako ikaw, sampal man lang. Hindi mabuti siya sa akin. Nakapasok ako sa universidad na ito. Dahil sa tulong niya, kung hindi na niya ako mahal. Aalis na lang ako. Sobrang mahal mo siya. Masyado siyang bumilis, hindi ko na siya matulungan ngayon. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Hindi ba't ikaw ang campus crush ng Xia University? Ano? Hindi ka kasama ni Kinfen. Anong pakialam mo? Kung hiwalay na kayo ni Kinfen, pakialam ko na yan. Ano ba ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat para tuluyan kang iwan ni Kinfen. Kung hindi, ipapaalam ko sa buong eskwelahan na dalawa ang kasintahan ni Kinfen. Ikaw pala ang may gawa nito. Sabi ko na nga ba, mahirap ka lang. At si Kinfen ay talagang hindi para sa'yo. Kaya mabilis na lang. Nakipagrelasyon si Kinfen sa presidente. Bakit mo ako tinitingnan? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan. Kakausapin ko si Kinfen. Xiaoyu, ang galing mo. Ikaw, kayo ang nagtulak sa akin. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Si Kinfen, presidente ng computer club, dalawa ang kasintahan. Tigilan mo iyan. Wow, ito ba ang vice president ng student council? Shenlan. Love triangle pala, nakaka-excite. Ang kapal na mukha ni Kinfen, may ganyan palang magandang girlfriend, na mabay pa rin. Tama, dapat tanggalin ang ganyang klaseng tao. Binibigyan kita ng pagkakataon, ayaw mo. Ngayon lumaki na ang issue, ikaw at si Kinfen. Huwag nang umasang makaligtas. Ang sama mo. Ako talaga ang gusto ni Kinfen, ikaw ang nang-agaw sa kanya. Noong high school pa, boyfriend ko na talaga si Kinfen noon. Lahat ito dahil kay Xiachenyu, nang aki kay Kinfen. Kaya ako iniwan ni Kinfen. Mukhang inosente, kabit pala. Tumigil kayo, hindi ganyan si Xiaoyu. Ikaw ang unang kabit, ngayon niloko ka. Deserve mo. Hindi totoo yan. Sinira ang reputasyon ng school, dapat mag-drop out. Drop out, drop out. Mga estudyanteng ito, binayaran ko lang lahat. Ngayon siguradong sisirain ko ang pangalan mo at ni Kinfen. At mawawalan kayo ng dangal. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila kayang apihin. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Kinfen, bakit ka ng babae? Binalaan na kita, hinaharas mo pa rin ang girlfriend ko. Ako. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kinfen, ikaw ang nang iwan, dalawa ang pinatulan mo. Gago ka talaga. Si Kinfen, nakakahiya sa school natin. Gago, lumayas ka sa school namin, lumayas ka. Ang ayos-ayos. Parang pinag-usapan. Mga artista lang lahat yan, di ba? Nagalit ang lahat sa iyo, ng babae ka kay Shenlan. Totoo yan. Kailan ako ng babae? Hindi ko alam. Ikaw, si Shenlan, ako nga. May ebidensya ako. Na mabay kayo ni Kinfen. Hindi kayo makakapagtanggol, ikaw, classmate Bay. Pag-isipan mong mabuti ang pagpaparatang sa akin at kay Kinfen. Malalang consequences. Huwag mo akong takutin. Partners kami ni Kinfen. Kami ang nagtayo ng campus network. Normal lang na mag-usap tungkol sa company matters. Ang pagkalat mo ng tsismis tungkol sa amin ni Kinfen, magdudulot ng malaking financial problema sa company namin. Mukhang hindi ka rin pala tanga. Kung gusto ko, pwede kitang ay demanda. Kung malaki ang halaga, makukulong ka. Makukulong ka. Minor ako sa law, madali lang ipasok ka sa kulungan. Walang problema. Huwag mo akong ay demanda. Dapat tanggapin ang parusa kapag nagkamali.
Nai-report ko na sa student council. Ang student council president mag-report sa principal. Hintayin mo na lang ang disciplinary action. Pakiusap, patawarin mo ako kung may saysay ang pagsusuri. Ano pa ang silbi ng batas? Kin Fen. Isipin mo na lang ang ating matagal na relasyon. Pakiusap, tulungan mo akong makiusap. Hoy, wag mo akong idamay, anak siya ng vice principal. Lanlan. Anong nangyari? May nang-api ba sa'yo? Ikaw ang bagong vice principal. Ang mga estudyanteng tulad mong mapag-imbento. Siyang sumisira sa reputasyon ng paaralan. Hintayin mo ang disciplinary action. Hello, ikaw ba si Ji Kin Fen? Ako nga. Ako po ang reporter ng CTT station natin. Nakapasok ka po sa top 10 Outstanding Youth of the Year. Mangyaring tanggapin po ang aking interview. Sige, mag-set tayo ng schedule. Maraming salamat. Kita-kits na lang. First year pa lang ito. Ano ba ng mga nangyari na hindi ko alam? Naiinis ako sa mga babaeng tulad mong mapagplano. Umalis ka na. Hello, ako si Shenlan. Partner ni Kin Fen. Hello, ako si Xia Chenyu. Huwag kang mag-misinterpret. Ako si Kin Fen. Classmate at katrabaho lang talaga. Ang lalaki, hadlang lang sa pagpapayaman ko. Wala akong interest sa pagjojowa ngayon. Huwag kang mag-alala. Pasensya na, nagka-misinterpret ako. Ayos lang yan, Kin Fen. Ayusin mo na lang ang girlfriend mo. Pero sobrang busi ka nga rin itong nakaraan. Bibigyan kita ng bakasyon. Ay, maraming salamat talaga. Si Aoyu, manood tayo ng scene. Ay, ang tamis. Sige na, hayaan na. Tara na. Lanlan, Yemem. baka pwede pa. Subukan natin? Naku, tatay, nakalimutan mo ba kung bakit? Nagkaintindihan tayo ng ilang taon. Hindi ko malilimutan. Si Kin Fen ang naging biyaya ng pamilya natin. At partner ko rin. Paano ko siya agawin? Pasensya na, anak, mali ang sinabi ko. Libre kita sa masarap na pagkain. Si Kin Fen. Talagang mahal na mahal niya si Xia Chenyu. Ganito pala ang tipo ng babae na gusto niya. Yung malambing. Sayang, wala na akong pag-asa. Ano pa bang silbi ng lalaki? Ara, magtrabaho na lang tayo para kumita. Si Aoyu, pasensya na. Sobrang busy ko kasi nitong mga nakaraang araw, kaya hindi kita napansin, kaya akala mo. Magluloko ako. Mali ako, hindi dapat kita pinagdudahan. Mali ako, kahit na nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nasanay pa rin akong mag-focus sa negosyo at nakakalimutan ang mga taong malapit sa akin. Pero ang oras na magkasama tayo ay limitado. Sa susunod, mas madalas kitang samahan. Kahit maliit o malaki ang kita, okay lang. Ang galing-galing mo na ngayon, wala na akong maitutulong sa'yo. Sino nagsabing wala kang maitutulong? Ipinakalat ni Guya ng litrato mo. Sa campus website. Sikat ka na ngayon. Sikat ako. Social media influencer ka na ngayon o influencer sa madaling salita. Ngayon, ang role na endorser ng kumpanya natin ay ipagkakatiwala na sa'yo. May maitutulong pala ako sa'yo. Ay, talaga.